Sa gitna ng malamig na hangin ng gabi na humahampas sa mga tuyong dahon sa sahig ng kagubatan, nakayuko ng malalim si Gugo, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng hindi niya makontrol sa sobrang bigat ng pagsisisi at kahihiyan na bumabalot sa kanyang buong isipan, at ang kanyang mga labi ay nakabukas sa isang masakit na sigaw na umalangaw-ngaw sa buong paligid ng kagubatan, habang buong puso niyang inaako ang lahat ng sisi sa kanilang kabiguan, sa kaibuturan ng kanyang isipan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na siya ang may sala sa lahat ng nangyari, siya ang dapat na sumama sa laban, at dahil sa kanyang kahinaan at pagkukulang, hindi na niya kayang tiisin pa ang bigat ng kanyang konsensya, kaya naman sa gitna ng kanyang paghihinagpis ay mariin niyang inihiling kay Sorayang na patayin na lamang siya bilang nararapat na kaparusahan sa kanyang malaking pagkukulang na hindi siya nakilahok sa laban noong sila ay pinakailangan siya ng lahat. Ilang metro lamang ang layo mula sa naghihinagpis na si Gugo. Nakatayo ang tatlo, at sa gitna nila ay si Sorayang, na ngayon ay nakahawak ang kanang kamay sa kanyang noo, habang ang kanyang mga mata ay mahigpit ding nakapikit sa sobrang halo ng pagod, pagkadismaya, at matinding galit na unti-unting kumukulo sa kanyang dibdib sa nakikitang kalagayan ng kanyang kasamahan. Sa tabi niya, sa kanyang kaliwa, ay nakatayo ang tattered demonic elder, na ang kanyang mga mata ay puno ng malungkot na pag-unawa sa nararamdaman ni Gugo ngunit nananatili siyang tahimik upang hayaan ang kanilang lider na hawakan ang sitwasyon ayon sa kanyang sariling pasya. Sa kanang bahagi naman ni Sorayang ay nakatayo si Dampil, habang ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon, habang nakatingin kay Gugo na nakayuko sa harapan nila. Na tila ba sanay na siya sa ganitong mga eksena ng pagsisisi matapos ang bawat mabigat na laban na kanilang nilalabanan para sa kapakanan ng Orthodox faction. Sa gitna ng patuloy na paghihinagpis ni Gugo, isang mahinang boses ng pagod ang lumabas mula sa bibig ni Sorayang na sinasabing sapat na ang lahat ng kanyang sinasabi, na sinundan ng isang mas mariin at mas malakas na pahayag na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Para sa kanya, ang ginawa ni Gugo, na pagkukulang na hindi sumama sa laban at ang patuloy na paghahangad ng sariling parusa, ay isang bagay na ganap na hindi niya mapapatawad kailanman, hindi dahil sa galit niya sa kasamahan, kundi dahil sa galit niya sa katotohanang hinahayaan ni Gugo na sayangin ang kanyang sariling buhay at dangal sa halip na gamitin ito upang bumawi at itama ang kanyang mga pagkakamali sa mga susunod na laban na darating pa sa kanilang buhay. Habang ang tensyon sa pagitan ng apat ay lalong tumitindi sa bawat segundong lumilipas ng walang anumang ibang tunog na maririnig kundi ang mahinang ugong ng hangin sa mga sanga ng puno at ang nanginginig na boses ni Gugo na patuloy na nagmamakaawa. Sa kabila ng mariing panawagan ng kanyang young leader na itigil na ang lahat at kumalma na siya sa kanyang kinatatayuan, hindi pa rin makinig si Gugo kay Sorayang. Sa halip, lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagmamakaawa, habang ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng husto sa kanyang kondongan, at isang malakas na sigaw ng pagmamakaawa ang muling umalangaw-ngaw sa buong kagubatan, habang paulit-ulit niyang hinihiling sa kanila na patayin na lamang siya upang matapos na ang kanyang pagdurusa at mabayaran na niya ang kanyang malaking kasalanan sa kanilang grupo. Ang patuloy na pagmamatigas ni Gugo ay naging sanhi ng tuluyang pagkawala ng pasensya ni Sorayang, na sa huli ay sumigaw na rin ng may buong lakas upang ipaalam sa kanya na sinabi na niyang itigil na ang lahat ng kanyang pagmamakaawa, habang sa kaibuturan ng kanyang isipan ay may isang tahimik at may pagod na tanong na nabuo, para saan niya naman papatayin si Gugo? Ano ang makukuha nila sa pagkitol sa buhay ng isang kasamahan na puno ng pagsisisi at handang magbago para sa ikabubuti ng kanilang lahat? Alam niya na ang kamatayan ay hindi kailanman magiging sagot sa anumang pagkakamali ng kanyang mga tauhan. Ang tunay na kaparusahan ay ang mabuhay at harapin ang iyong mga pagkakamali, at gamitin ang mga ito upang maging mas malakas at mas mabuting mandirigma para sa mga susunod na laban na darating pa sa kanilang buhay bilang mga tagapagtanggol ng katarungan sa buong Jiangho. Ang malakas at puno ng awtoridad na sigaw ni Sorayang ay tumama sa kaisipan ni Gugo na parang isang malamig na balde ng tubig na ibinuhos sa kanyang ulo sa gitna ng matinding taginit, na naging sanhi ng agarang paghinto ng lahat ng kanyang paghihinagpis, pagmamakaawa, at nanginginig na katawan sa loob lamang ng isang iglap. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang idinilat na ngayon ay puno ng matinding kalituhan at hindi makapaniwala sa narinig niya mula kay Sorayang. Sa loob ng mahabang ilang sandali, walang anumang tunog na lumabas mula sa bibig ni Gugo, habang ang kanyang isipan ay mabilis na pinoproseso ang lahat ng sinabi ni Sorayang, ang utos na tumigil, ang tanong kung para saan siya papatayin, ang katotohanang hindi nila nais ang kanyang kamatayan bilang kaparusahan,
at ang bawat salitang iyon ay unti-unting nagbubukas ng kanyang isipan sa posibilidad na maaaring may ibang paraan pa upang bayaran niya ang kanyang pagkukulang maliban sa pagbibigay ng kanyang sariling buhay bilang kapalit nito. Alam niya sa kanyang sarili na hindi pa tapos ang lahat ng kanyang pagsisisi, ngunit sa sandaling iyon ay nagsimula ng mabuo sa kanyang isipan ang isang bagong pag-asa. Nang makita ni Sorayang na unti-unti nang kumikalma si Gugo at hindi na ito muling nagmamakaawa na patayin siya, dahan-dahan siyang humakbang palapit sa kinaroroonan ng nakaluhod na si Gugo hanggang sa sila ay magkaharap na lamang sa loob ng ilang pulgada ang layo ng kanilang mga katawan sa isa't isa, habang ang kanyang mga braso ay nakakrus ng mahigpit sa kanyang dibdib bilang tanda ng kanyang seryosong kalooban sa kanilang pag-uusap sa gabing ito, habang ang kanyang mukha na kanina ay puno ng galit at pagkadismaya ay ngayon ay bumalik na sa kanyang karaniwang kalmado at may pag-unawang ekspresyon, na ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa mga mata ni Gugo na parang binabasa niya ang bawat lihim at bawat emosyong nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso. At ang isang bahagyang mapagkumbabang ngiti ay dahan-dahang lumitaw sa kanyang mga labi upang ipakita kay Gugo na wala na siyang galit dito at handa na siyang pakinggan ang anumang nais niyang sabihin tungkol sa kanyang kalagayan at sa kalagayan ng kanilang buong grupo matapos ang kanilang nakaraang laban. Sa gitna ng kanilang katahimikan, isang mahinahon at may pag-aalalang tanong ang lumabas mula sa bibig ni Sorayang na nagtatanong kung totoo bang maayos na ang kalagayan ng lahat ng kanilang kasamahan sa ngayon. Matapos ang lahat ng nangyari sa kanila sa loob ng teritoryo ng demonic faction ilang oras lamang ang nakalilipas, bilang tugon sa tanong ni Sorayang, hindi na muling nagsalita pa ng mahaba si Gugo, sa halip, dahan-dahan siyang tumango ng bahagya, at isang maikli at payak na sagot ang nabuo sa kanyang isipan na nagsasabing maayos naman ang lahat gaya ng nakikita mismo ng kanyang young leader sa kanyang harapan, walang malubhang sugat na natitira sa kanilang mga katawan. Lahat sila ay nakatayo at nakakakilos ng maayos, at higit sa lahat ay buhay silang lahat na nagtitipon sa gitna ng kagubatan sa gabing ito, na siyang pinakamahalagang bagay para sa kanilang lahat matapos ang lahat ng panganib na kanilang nalampasan ng magkakasama. Matapos masiguro ni Sorayang na maayos na ang kalagayan ni Gugo, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga braso na nakakross sa kanyang dibdib, habang ang kanyang ekspresyon ay muling naging seryoso at puno ng bigat, dahil alam niya sa kanyang sarili na may mas mahalaga at mas mabigat pang usapin na kailangan nilang talakayin bago pa man sumikat ang araw sa kinabukasan, isang usapin na may kinalaman sa kapakanan ng buong Orthodox faction at ng sagrado at iginagalang na Mount Wudang na siyang tahanan ni Gugo nasa harapan niya ngayon. Sa huli, isang malinaw at mariing tanong ang lumabas mula sa kanyang bibig na direktang tumama sa pinakamahalagang bagay na nais niyang malaman mula kay Gugo, higit sa lahat ng bagay. Ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga bagay-bagay sa Mount Wudang matapos ang lahat ng mga pangyayaring naganap sa pagitan ng Orthodox faction at ng demonic faction sa mga nakaraang buwan? Alam niya na ang Mount Wudang at ang kalapit na Shaolin Temple ang dalawang pinakamalakas na haligi ng buong Orthodox faction sa buong Jiangho, at anumang malaking pagbabago sa kanilang kalagayan ay tiyak na magdudulot ng malaking epekto sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mabuti at masama sa buong mundo ng mga mandirigma. Kaya naman kailangan niyang malaman ang katotohanan mula sa bibig mismo ni Gugo bago pa man sila gumawa ng anumang susunod na hakbang sa kanilang misyon laban sa lumalakas na kapangyarihan ng Heavenly Demon Divine Cult sa mga nakaraang buwan. Bago pa man makasagot si Gugo sa tanong ni Sorayang tungkol sa kalagayan ng Mount Wudang, dahan-dahang lumipat ang paningin ng kwento palayo sa madilim na kagubatan at sa apat na nag-uusap doon, at sa halip ay ipinakita ang isang payapa at tahimik na tagpo sa ibabaw ng isang mataas na burol kung saan nakatayo ang isang maganda at tradisyonal na gusaling Tsino na may mga bubong na gawa sa maitim na luad na tile na nakabaluktot sa mga dulo nito na may maliliit na inukit na estatwa ng mga hayop na nagsisilbing mga tagapagbantay ayon sa paniniwala ng mga sinaunang tao ng Jiangho. Matapos ang maikling katahimikan ng tagpo sa tradisyonal na gusali, muli nang ibinalik ng kwento sa gitna ng madilim na kagubatan kung saan nagpatuloy ang seryosong talakayan ng apat na tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa labas ng kanilang maliit na grupo. Sa gitna ng kanilang pagtitipon, mahinahong ipinaliwanag ni Gugo sa lahat ng naroroon na ang bagong samahang tinatawag na Return to Righteousness Society ay opisyal na itinatag na sa paligid ng teritoryo ng Shaolin Temple at Mount Wudang, at ang mabilis na paglaki ng kapangyarihan at impluwensya ng samahang ito ay nagdudulot na ngayon ng napakalakas at matinding pressure sa buong Righteous Heavenly Alliance, ang malaking alyansa ng lahat ng mga sekta ng Orthodox faction na siyang namumuno sa kanilang panig sa mahabang digmaan laban sa demonic path. Bilang tugon sa impormasyong ito,
isang mahinang bulong ng pag-unawa ang lumabas mula sa bibig ni Sorayang na nakaupo sa bato, na nagsasabing kaya naman pala ganito na lamang ang mga pangyayari sa nakalipas na mga linggo, habang si Gugo naman ay nagdagdag ng kanyang sariling pagsusuri sa sitwasyon, dahil sa matinding pressure na dulot ng Return to Righteousness Society. Tiyak na magkakaroon ng malaking problema at kahirapan ang Righteous Heavenly Alliance na gumawa ng anumang malaking hakbang at kilos laban sa kanilang mga kaaway sa demonic faction sa mahabang panahon pa, dahil kailangan muna nilang ayusin ang mga problema sa loob ng kanilang sariling hanay bago pa man sila muling makipaglaban sa mga panlabas na banta sa kanilang kapakanan. Nang marinig ng lahat ang pagsusuri ni Gugo tungkol sa kahinaan ng Righteous Heavenly Alliance sa mga susunod na buwan, isang kakaiba at hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa gitna ng kanilang pagtitipon, habang mariing ipinahayag ni Sorayang sa lahat ng naruroon na hindi siya sumasang-ayon sa pagsusuri ni Gugo tungkol sa kalagayan ng kanilang panig. Para sa kanya, hindi totoo na magkakaroon ng problema ang Righteous Heavenly Alliance na kumilos sa mga susunod na buwan dahil sa pressure ng Return to Righteousness Society, at mayroon siyang mas malalim na kaalaman tungkol sa tunay na kalikasan ng mga pangyayaring nagaganap sa loob ng Orthodox faction na hindi alam ng karamihan sa kanilang mga kasamahan. Ang biglaan at mariing pagsalungat ni Sorayang ay naging sanhi ng malaking pagkalito sa bahagi ni Gugo. Sa isang maikli at naguguluhang tanong ang lumabas mula sa kanyang bibig na humihingi ng paumanhin at paglilinaw tungkol sa sinabi ng kanyang young leader. Nang makita ang labis na pagkalito ni Gugo sa kanyang biglaang pagsalungat sa kanilang naunang pagsusuri, dahan-daang nagsalita si Sorayang, habang ang kanyang ekspresyon ay muling naging kalmado at puno ng malalim na pag-unawa sa mga bagay na nais sabihin ni Gugo tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa loob ng Orthodox faction. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang kanyang sariling pananaw sa sitwasyon. Inaamin niya na para sa mga taong kabilang sa demonic path at sa mga hindi gaanong nakakaalam sa tunay na takbo ng pamamahala ng mga sekta ng Orthodox faction, ang mabilis na pag-usbong ng Return to Righteousness Society ay tunay na mukhang isang malaking banta na magdudulot ng matinding problema at kahinaan sa buong Righteous Heavenly Alliance sa mga susunod na buwan. Ngunit agad din niya itong sinundan ng isang mas malalim at mas matalinong pagsusuri na tanging ang mga taong tunay na nakakaalam kung paano gumagana at kumikilos ang buong Orthodox faction ang makakaunawa. Para sa kanila, ang pressure na dulot ng bagong samahan sa paligid ng Shaolin Temple at Mount Wudang ay hindi kasing laki at kasing tindi ng inaakala ng karamihan, at hindi ito sapat na dahilan upang tuluyang maparalisa ang buong kilos ng Righteous Heavenly Alliance sa kanilang pakikipaglaban sa mga masasamang sekta ng demonic path. Alam niya sa kanyang sarili na ang mga matatandang pinuno ng Orthodox faction ay daan-daang taon nang nakaranas sa paghawak ng iba't ibang uri ng krisis sa loob ng kanilang mga hanay, at mayroon na silang mga lihim na paraan upang hawakan at kontrolin ang anumang pagbabago sa kanilang kapangyarihan bago pa man ito maging sapat na malaki upang magdulot ng tunay na pinsala sa kanilang samahan. Mahinahon niyang ipinahayag sa lahat ng naruroon na ang Orthodox faction, ang malaking pangkat ng mga sekta na nagtatanggol sa batas at kaayusan, ay umaabot sa rurok ng kanilang tunay na lakas at kapangyarihan lamang sa mga sandaling mayroon silang dalisay at makatarungang layunin at righteous cause na kanilang ipinaglalaban para sa kapakanan ng lahat. Idiniin niya sa kanyang paliwanag na hindi lamang sa husay sa pakikipaglaban at dami ng kanilang mga mandirigma nakasalalay ang kanilang pagiging hindi matitinag. Sa halip, ito ay nakatali ng mahigpit sa kung gaano katotoo at kadal-isay ang prinsipyong kanilang isinisigaw sa harap ng buong mundo ng Jiangho. Alam niya na tama ang kanyang sinasabi, nakita na niya ng sarili nilang mga mata kung paano nagkakaisa ang mga dating nag-aaway na sekta ng Orthodox sa sandaling may banta ng pagsalakay mula sa mga masasamang nilalang, na nagiging isang hindi matitinag na pader na halos imposibleng give-a ng sinumang mandirigma gaano pa man siya kalakas. Pagkatapos marinig ang matalinong pahayag ni Sorayang sa kahalagahan ng makatarungang layunin, nagtanong si Sorayang ng may malalim at mabigat na boses na umalangaw-ngaw ng bahagya sa pagitan ng mga puno ng kagubatan. Ano ba talaga ang nagbibigay ng tunay at ganap na lakas sa makatarungang layuning iyon na ipinagmamalaki ng Orthodox faction? Ito ay isang hamon sa isipan ng kanyang mga kasamahan upang hanapin ang pinakabuod ng kapangyarihan ng kanilang mga kaaway. Isang sagot na hindi matatagpuan sa mga sining ng pakikipaglaban at sa mga tuntunin ng mga sekta, kundi sa mas malalim na katotohanan ng kung paano gumagana ang buong mundo ng mga mandirigma at ng mga ordinaryong mamamayan na naninirahan sa ilalim ng kanilang proteksyon. Isang malinaw at matatag na sagot ang umalingaw na siyang tumugon sa tanong ni Sorayang, ang mga tao, ang mga ordinaryong mamamayang walang kakayahang lumaban ngunit siyang tunay na pundasyon ng buong sibilisasyon sa Jiangho.
ipinagpatuloy ni Sorayang na ang tanging dahilan kung bakit kayang sumugod ang Orthodox faction ng walang anumang pag-aalinlangan laban sa mga unorthodox factions at sa buong demonic path ay dahil alam nilang nasa kanilang likuran ang buong suporta at pagtitiwala ng mga taong nais lamang mamuhay ng payapa at malayo sa takot ng digmaan at karahasan. Ang bawat hakbang ng mga mandirigma ng Orthodox ay may bigat ng pag-asa ng milyon-milyong tao, at ang bawat patak ng kanilang dugo ay ibinubuhos nila sa paniniwalang sila ay mga bayaning itinalaga ng langit upang protektahan ang mga walang kalaban-laban. Ngunit sa kabila ng magandang larawan ng pagkakaisa sa pagitan ng Orthodox at ng mga tao, sa pamamagitan ng isang dambuhalang simbolo ng agila na nakatayo sa harap ng isang bilog na kalasag, ang opisyal na sagisag ng Righteous Heavenly Alliance, na ngayon ay unti-unting nababasag at nagkakawatak-watek sa gitna ng madilim at malamig na hangin, habang ang maliliit na piraso ng bakal nito ay dahan-daang nahuhulog sa kawalan na parang mga luha ng isang bagsak na imperyo. Ipinaliwanag niya ang malalim na ang kasalukuyang sitwasyon dulot ng pag-usbong ng Return to Righteousness Society ay tinitingnan ng nakararami bilang isang malubhang internal strife at panloob na gulo at pag-aaway sa loob mismo ng hanay ng Orthodox faction, sa halip na isang banal na krusada para sa ikabubuti ng lahat. Idiniin pa niya na gaano man kadal-isay at kabuti ang layunin ng alinmang panig sa alitang ito, hindi na ito makikita ng mga ordinaryong tao bilang isang bagay na makatarungan. Sa kanilang mga mata, ang lahat ng ito ay walang iba kundi isang maruming power struggle at labanan lamang ng kapangyarihan at kayamanan sa pagitan ng mga mayayaman at makapangyarihang leader ng mga sekta, na walang kinalaman sa tunay na kapakanan ng mga mamamayang kanilang sinasabing pinuprotektahan. Upang mas lalong maunawaan ng lahat ang komplikadong sitwasyon, ang dalawang pinakakilala at iginagalang na matatanda sa buong kasaysayan ng Orthodox faction, ang abbot ng Shaolin Temple na ang mukha ay puno ng kapayapaan at karunungan mula sa mahabang taon ng pagninilay at pagsasanay sa disiplina ng Budismo, at ang sect leader ng Mount Wudang na may naglalaman ng malalim na pag-unawa sa balanse ng kalikasan at ng enerhiya ng mundo ayon sa aral ng Taoismo, na nagpapaalala sa lahat kung bakit sila tinatawag na Mount Tai at Big Dipper ng martial world. Ang dalawang hindi matitinag na haligi at gabay ng lahat ng mandirigma sa panahon ng kaguluhan at kadiliman, ipinaliwanag niya na ang dalawang dakilang sekta ng Shaolin Temple at Mount Wudang ay kilala sa buong Jiangho sa kanilang katapatan sa pakikinig sa tinig ng mga ordinaryong tao at sa paglalagay ng kapakanan ng mga ito ng higit pa sa kanilang sariling interes at kapangyarihan bilang mga sekta. Dahil dito, idinagdag ni Sorayang, na wala silang ibang pagpipilian kundi ang kumilos ng may labis na pag-iingat at bagal sa gitna ng kasalukuyang panloob na alitan. Upang matiyak na ang anumang desisyon na kanilang gagawin ay hindi magdudulot ng pagdurusa, digmaan, o kamatayan sa mga inosenteng mamamayang nakatira sa mga lugar na nasa ilalim ng kanilang impluensya at proteksyon. Nang maunawaan na ng lahat ang mga komplikadong salik na nakapalibot sa galaw ng Orthodox faction, dahan-daang nagsalita si Dampil, habang ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakakunot, bilang tanda ng kanyang pagnanais na linawin ang isang napakahalagang bagay tungkol sa tunay na kapangyarihan ng kanilang mga kaaway. Nagtanong siya ng may pag-iingat, kung gayon, nangangahulugan ba ito na ang Return to Righteousness Society, ang bagong samahang sadyang itinatag at pinakilos ng young leader ng Orthodox na si Dam Seung, ay sa katotohanan ay walang kakayahang magbigay ng decisive blow at isang mapagpasyang atake na tuluyang magpapabagsak at magpapahina sa buong Righteous Heavenly Alliance sa mahabang panahon. Bilang tugon sa tanong ni Dampil, dahan-daang tumanggo ng bahagya si Sorayang, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin ng diretso sa harapan, at isang maikli ngunit matatag na sagot ang lumabas mula sa kanyang mga labi na nagpapatunay na tama ang hinala ni Dampil, ganap na tama ang kanyang sinasabi. Ngunit hindi pa tapos si Sorayang sa kanyang paliwanag. Pagkatapos niyang kumpirmahin ang kahinaan ng bagong samahan ng Orthodox, biglang nagbago ang tono ng kanyang boses na naging mas seryoso, mas mabigat, at puno ng babala habang ang kanyang mga mata ay tila ba nakakakita na ng mga darating na panganib sa hinaharap. Idiniin niya kay Dampil na mayroong isang napakahalagang exception sa lahat ng kanilang napag-usapan tungkol sa kawalan ng lakas ng Return to Righteousness Society. Sa sandaling masangkot ang mga unorthodox factions, ang mga pangkat ng mga mandirigmang hindi kabilang sa Orthodox ngunit hindi rin ganap na masama gaya ng demonic path, at lalo na kung ang mismong Heavenly Demon Divine Cult nila ay papasok at makikialam sa sitwasyong ito, ang lahat ng bagay ay magbabago ng lubusan at magiging isang ganap na magkaibang kwento na hindi na nila kayang kontrolin ng madali.
dahil alam niyang ang pagkakasangkot ng kanilang sariling Heavenly Demon Divine Cult sa mga gawain ng Orthodox faction ay tiyak na magdudulot ng isang malawak at madugong digmaan na aabot sa bawat sulok ng Jiangho, at walang sinuman sa kanila ang makapagsasabi kung sino ang mananaig kapag nangyari na ang lahat ng ito. Pagkatapos ibahagi ni Sorayang ang mahalagang babala tungkol sa posibleng pagbabago ng takbo ng mga pangyayari, dahan-daang ipinakilala niya si Dam Seung, ang kilalang napakatalinong leader ng buong Righteous Heavenly Alliance. Ipinaliwanag niya na alam din ni Dam Seung ang lahat ng kahinaan ng Return to Righteousness Society na kanilang tinatalakay, at bilang isang henyo sa larangan ng estratehiya at politika, tiyak na gagawa siya ng lahat ng kanyang makakaya upang mahanap ang paraan upang tuluyang maalis at mapuksa ang samahang ito bago pa man ito maging sanhi ng tuluyang pagbagsak ng kanyang sariling alyansa sa harap ng buong Jiangho. Idinagdag pa niya na may dalawang pangunahing paraan na maaaring gamitin ni Dam Seung upang matupad ang kanyang layunin nang hindi nadudumihan ang kanyang sariling mga kamay. Maaari niyang utusan at gamitin ang kapangyarihan ng natitirang siyam na sekta ng Orthodox faction bukod sa Shaolin Temple at Mount Wudang upang gawin ang maruming trabaho para sa kanya, o kaya naman ay lihim siyang kukuha ng tulong mula sa isang hindi inaasahang third party at ikatlong panig na walang direktang kaugnayan sa alinmang panig ng tunggalian sa pagitan ng mga sekta. Nang marinig ni Dang Pil ang huling bahagi ng paliwanag ni Sorayang tungkol sa posibleng paggamit ni Dam Seung ng tulong mula sa isang ikatlong panig, isang malaking pagkamangha ang agad na sumikop sa kanyang buong mukha na naging sanhi ng pagbuka ng kanyang bibig ng bahagya, habang hindi siya makapaniwala sa kanyang sariling narinig mula kay Sorayang. Sa huli, nagtanong siya kay Sorayang kung ano ang ibig sabihin nito sa isang ikatlong panig, kung ito ba ay ang kalaban na malinaw na nakikita at ang mga laban na ipinapanalo sa pamamagitan ng lakas at husay sa espada, o ang ideya ng mga lihim na alyansa, at mga anino na kumikilos sa likod ng entablado, at mga puwersang hindi nakikita ng mata na mga bagay na mas mahirap niyang intindihin kaysa sa pinakamahirap na sining ng pakikipaglaban na kanyang natutunan sa loob ng kanyang pagsasanay, dahil kung totoo man na mayroong isang misteryosong ikatlong panig na handang makipagtulungan kay Dam Seung, nangangahulugan ito na mayroong mga bagong manlalaro sa malaking laro ng kapangyarihan sa Jiangho na hindi nila alam ang pag-iral. Bilang pagtatapos ng kanilang malalim at mabigat na talakayan, walang anumang salitang lumabas mula sa labi ni Sorayang, ngunit ang mismong tingin ng kanyang mga mata ay nagsasabi ng higit pa sa libu-libong pangungusap. Malinaw na alam na niya kung sino at ano ang misteryosong third party na tinutukoy niya, alam niya ang mga lihim na galaw nito, alam niya ang mga intensyon nito, at higit sa lahat, mayroon na siyang sariling plano kung paano haharapin ang bagong salik na ito sa kanilang pakikipaglaban sa Orthodox faction at sa buong mundo. Bago pa man nila lubos na mapag-usapan ang mga susunod na galaw ng kanilang mga kaaway, dahan-daang ibinalik ni Sorayang ang usapan sa mga pangyayaring naganap noong nakaraang ilang araw, at sa isang iglap ay nagbago ang buong tagpo mula sa tahimik na kagubatan patungo sa isang malawak, maalikabok, at napakagulong larangan ng digmaan at ambon ng sariwang dugo na bumubuhos mula sa daan-daang sugatang katawan ng mga mandirigmang naglalaban ng walang awa sa isa't isa. Matapos ipakita ang malinaw na katotohanan ng kanilang pagtutulungan sa gitna ng pinakamabigat na bahagi ng labanan, muling bumalik ang usapan sa kasalukuyang talakayan sa kagubatan, kung saan ibinahagi ni Sorayang sa kanila ang tanong na kanina pa bumabagabag sa isipan ng lahat. Tiyak na hindi naman nila ibig sabihin na ang dalawang pangkat na ito na may magkakaibang pinagmulan at prinsipyo ay formal ng bumuo ng isang alyansa na magbabago sa takbo ng balanse ng kapangyarihan sa buong Jiangho, dahil alam niya na ang Steel Blood Fortress ay matagal nang kilala bilang isang neutral na makapangyarihang fortress na hindi madaling nakikisali sa mga gulo ng malalaking alyansa, kaya naman ang kanilang paglaban ng magkatabi kasama ang Righteous Heavenly Alliance ay isang bagay na tila ba imposibleng mangyari hanggang sa nakita nila ito ng sarili nilang mga mata noong nakaraang labanan. Nang marinig ang tanong na puno ng pagkalito, dahan-daang humakbang pasulong ang tattered demonic elder. Bago pa man siya nagsimulang magpaliwanag ay una siyang yumuko ng bahagya bilang tanda ng paghingi ng paumanhin sa kanilang young leader dahil sa kanyang susunod na mga salita na maaaring maging salungat sa naunang mga pagsusuri ng kanilang young leader, habang sa kanyang boses ay malalim, may paggalang, at puno ng bigat ng kanyang mahabang karanasan habang ipinagtanggol niya ang pagkatao ng leader ng Steel Blood Fortress. Ayon sa kanya, maaaring totoo na si Fortress Leader Song ay kilala sa pagiging magaspang, matigas, at walang pakundangan sa kanyang pakikitungo sa iba, na madalas ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa ibang mga sekta,
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay kinikilala siya ng buong mundo bilang isang lalaking may mataas na pagpapahalaga sa righteousness at katarungan at dangal na hindi niya kailanman ipinagpapalit kahit sa alok ng napakalaking kayamanan at kapangyarihan. Idiniin niya sa kanyang paliwanag na sa loob ng maraming dekada ng pamumuno ni Song Jiumbek sa kanyang sekta, hindi kailanman nagkaroon ng anumang tala at kasaysayan na siya ay gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang prinsipyo at nakasama sa mga inosenteng mamamayan, at ang lahat ng kanyang mga digmaan at laban ay laging may malinaw at makatarungang dahilan na nauunawaan ng nakararami. Pagkatapos marinig ang mahabang pagtatanggol ng tattered demonic elder sa pagkatao ng leader ng Steel Blood Fortress, dahan-daang tumanggo ng bahagya si Sorayang na nananatiling nakaupo ng maluwag sa ibabaw ng malaking patag na bato sa gitna ng kanilang grupo, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng tattered demonic elder upang ipakita na lubos niyang naiintindihan at sinasang-ayunan ang lahat ng sinabi nito tungkol kay Fortress Leader Song. Sa isang mahinahon at seryosong boses, kinumpirma niya sa lahat na totoo ang lahat ng inilarawan ng tattered demonic elder na si Song Jiumbek ay tunay na ganoong klaseng lalaki, marangal, matuwid, at may paninindigan sa kanyang mga prinsipyo, at iyon mismo ang dahilan kung bakit lalong nagiging kakaiba at mahirap intindihin ang kanyang naging desisyon na makipagkamay at lumaban ng magkatabi kasama ang Righteous Heavenly Alliance sa nakaraang labanan. Ipinahayag ni Sorayang na para sa isang taong tulad ni Song na may napakataas na dangal at sariling paninindigan, ang pakikipag-alyansa sa isang malaki at komplikadong alyansa tulad ng Righteous Heavenly Alliance na kilala sa maraming lihim na pokona at politika sa loob ng kanilang sariling hanay ay isang bagay na inaasahan nilang hinding-hindi niya gagawin kailanman, kaya naman ang katotohanang nangyari na ito ngayon ay nagbubukas ng mas marami pang tanong kaysa sa mga sagot na kanilang nakuha sa kanilang talakayan. Hindi pa nagtatapos ang kanyang paliwanag tungkol sa komplikadong sitwasyon kay Fortress Leader Song, habang dahan-dahan siyang lumingon ng bahagya, na mas lalong tumindi ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, habang idinagdag niya ang isang napakahalagang punto na kanina pa niya pinag-iisip ng malalim, kinikilala at tinatanggap niya ng buong puso na si Fortress Leader Song ay walang alinlangan na isang honorable man at marangal na lalaki sa lahat ng aspeto ng kanyang pamumuno at pakikitungo sa iba. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit siya sumang-ayon na suportahan ang mga kilos at desisyon ng kanilang kalaban na si Dam Seong noong nakaraang labanan ay may mas malalim na ugat na higit pa sa simpleng pagtulong sa isang kapwa leader ng Orthodox faction sa oras ng kagipitan. Sa huli, ibinunyag ni Sorayang ang katotohanang matagal na niyang alam tungkol sa tunay na puso at pangarap ni Fortress Leader Song. Ang lahat ng ito ay dahil nakita ni Song Jiumbek sa kanya at sa kanyang mga kilos ang posibilidad at pag-asa na maisakatuparan ang kauna-unahang hakbang tungo sa unification of the world at ang ganap na pagkakaisa ng buong mundo ng Jiangho, isang dakilang pangarap at mithiin na 3 henerasyon na ng mga mandirigma, matatanda, at leader ng lahat ng sekta ang matagal nang nagnanais na makamit ngunit wala ni isa man sa kanila ang nagtagumpay na simulan man lamang ito sa loob ng daan-daang taon ng walang katapusang digmaan at pag-aaway. Idiniin niya sa kanyang paliwanag na para sa isang lalaking tulad ni Song Jiumbek na inialay na ang kanyang buong buhay para sa kapakanan ng nakararami, ang pagkakataong makita at masuportahan ang simula ng pangarap na ito ay higit pa sa halaga ng kanyang sariling buhay, ng kanyang fortress, at ng lahat ng kanyang kayamanan at kapangyarihan. Kaya naman handa siyang isantabi ang lahat ng kanyang mga pagdududa at prinsipyo tungkol sa politika ng mga alyansa upang suportahan ang sinumang sa tingin niya ay may tunay na kakayahang isakatuparan ang dakilang mithiing ito para sa susunod na henerasyon. Matapos bitawan ang mabibigat na salitang ito, isang malalim at nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa buong kagubatan, at walang sinuman sa kanilang grupo ang nakapagsalita agad. Ang lahat ay naiwan sa isang estado ng labis na pagkamangha at pag-unawa. Na sa sandaling iyon, na naintindihan na ng tattered demonic elder na ang kilos ni Song Jiumbek ay hindi lamang simpleng pakikialam sa politika ng mga sekta, ito ay isang marangal na sakripisyo at pagsugal para sa isang pangarap na mas malaki pa sa kanyang sariling kapakanan. Ngunit hindi lamang iyon ang buong katotohanan tungkol sa komplikadong pagkatao ni Fortress Leader Song, upang mas lubos na maunawaan ng tattered demonic elder ang lahat ng aspeto ng desisyon ni Song Jiumbek. Ipinahayag ni Sorayang na sa kabila ng kanyang pagiging forthright at tapat at diretsyong lalaki na laging nagsasabi ng totoo at hindi gumagawa ng mga palihim na pokona, mayroon ding isang napakalalim at matinding pangarap na nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso na kailanman ay hindi niya ibinabahagi sa iba, ang pangarap na balang araw ay siya ang mamuno sa buong mundo,
ang maging nag-iisang leader na magkakaisa sa lahat ng nag-aaway na sekta at magdadala ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa buong Jiangho sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas at pamumuno. Higit pa rito, idiniin pa niya na dahil sa tindi ng pangarap na ito, handa siyang gawin ang anumang bagay, maging ito man ay pakikipag-alyansa sa kanyang mga dating hindi kaalyado, pagsasakripisyo ng ilan sa kanyang mga prinsipyo, o pagharap sa pinakamahirap na pagsubok na maibigay ng tadhana. Maabot lamang niya ang dakilang mithiing ito na matagal na niyang itinatago sa kanyang sarili mula pa noong siya ay isang batang mandirigma pa lamang na nagsisimula pa lamang sa kanyang mahabang paglalakbay patungo sa kapangyarihan. Nang marinig ang lahat ng mga paliwanag tungkol sa dalawang magkaibang mukha ng pagkatao at motibasyon ni Fortress Leader Song, muling nagsalita ang tattered demonic elder, habang siya ay nakatayo ng tuwid sa harapan ni Sorayang. At sa kanyang boses ay halata ang halo ng malalim na pag-unawa sa loika ng lahat ng kanilang napag-usapan at ang natitira pang matinding hindi makapaniwala na ang lahat ng ito ay tunay na nangyayari sa harap ng kanilang mga mata sa kasalukuyang panahon. Ipinahayag niya na batay sa lahat ng mga sitwasyon at mga katotohanang kanilang nalaman, nauunawaan na niya kung paano at bakit nabuo ang ganitong mga pangyayari sa pagitan ng Righteous Heavenly Alliance at ng Steel Blood Fortress. At lohikal na tanggap na ng kanyang isipan ang lahat ng mga paliwanag ng young leader tungkol sa mga motibasyon ni Song Jiumbek at ng mga galaw ni Dam Seong, ngunit agad din niya itong sinundan ng isang tapat na pag-amin mula sa kanyang puso bilang isang matandang nakakita na ng napakaraming pagbabago sa mundo, sa kabila ng lahat ng loika at katwiran, bilang isang matandang lalaki na nakakilala kay Fortress Leader Song sa loob ng mahabang panahon. Hindi pa rin niya lubos na maisip at lubos na mapaniwalaan na ang lalaking kilala niya ay tunay na gagawa ng ganitong uri ng pakikipag-alyansa na dati ay itinuturing niyang labag sa kanyang sariling prinsipyo. Habang ang tattered demonic elder ay nagpapahayag ng kanyang mga saloobin, dahan daw ang kinuyam ni Sorayang ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang kanang tuhod dahil sa diin ng kanyang pagkakahawak na nagpapakita ng kanyang matinding konsentrasyon at ang lalim ng kanyang kaalaman tungkol sa kanilang pangunahing kalaban na si Dam Seong. Sa isang mababa ngunit puno ng katiyakan na boses, ipinahayag niya sa lahat na si Dam Seong ay palaging ganito ang paraan ng pagkilos mula pa noong una siyang nakilala ng mundo bilang isang batang henyo ng estratehiya at politika sa loob ng Orthodox faction. Hindi kailanman siya gumagawa ng mga bagay sa simple at tuwirang paraan na madaling maunawaan ng iba, at laging mayroong dose-dosenang mga nakatagong layunin sa likod ng bawat isa sa kanyang mga simpleng kilos at desisyon na inilalabas niya sa publiko. Alam na niya ang bawat galaw at bawat iniisip ni Dam Seong, na parabang siya ay nakikipaglaro ng chess sa isang taong matagal na niyang kalaro at alam na niya ang lahat ng posibleng hakbang na gagawin nito bago pa man ito maisip ni Dam Seong. Pagkatapos niyang itakda ang ugali ng kanilang kalaban, dahan-dahang tumayo si Sorayang mula sa kanyang pagkakaupo sa bato upang harapin ng diretsyo ang lahat ng kanyang mga kasamahan na nakatayo sa paligid niya, sa isang malinaw, detalyado, at napakatalinong paliwanag ay ibinahagi niya sa kanila ang buong estratehiyang pilit na itinatago ni Dam Seong mula sa lahat. Ipinagpatuloy niya na sa halip na harapin at durugan ng diretsyo ang lahat ng mga banta at problema sa kanyang harapan tulad ng ginagawa ng mga ordinaryong mandirigma at leader, mas mahusay at mas epektibo si Dam Seong sa pagtatanim ng chaos at kaguluhan sa loob ng hanay ng kanyang mga kaaway at sa paghihintay ng tamang sandali upang sumalakay ng walang sinuman ang umaasa sa kanyang mga galaw. Idiniin niya na ang pinakaligtas at pinakamatalinong paraan para kay Dam Seong upang mapanatili ang kanyang ganap na kontrol sa lahat ng puwersa ng Righteous Heavenly Alliance nang hindi gumagamit ng labis na lakas ay ang bumuo ng isang pansamantala at madiskarteng temporary alliance kasama ang Steel Blood Fortress sa gitna ng krisis na dulot ng Return to Righteousness Society. Higit pa rito, idinugtong niya ang pinakamahalagang bahagi ng plano ng kanilang kalaban, sa sandaling mabuo na ang alyansang ito at maging matatag ang kanilang pagtutulungan. Hindi na kailangang gumawa pa ni Dam Seong ng anumang marahas na hakbang, maaari na lamang niyang idirekta at gamitin ang buong lakas at kapangyarihan ng Steel Blood Fortress upang sila mismo ang lumusab at wasakin ang Return to Righteousness Society para sa kanya, at sa ganitong paraan ay parang bula na lamang na mawawala at maglalaho ang lahat ng kanyang mga problema nang hindi niya kailangang dumihan ang kanyang sariling mga kamay at mawala ng kahit isang mandirigma mula sa kanyang sariling mga tauhan. Ngunit sa kabila ng napakalinaw at detalyadong paliwanag ni Sorayang tungkol sa buong plano ni Dam Seong, hindi pa rin nawawala si Gugo ng mga tanong sa isipan ng kanilang grupo. Dahan-dahang humakbang pasulong si Gugo, na ang kanyang mukha ay may seryoso, puno ng malalim na pagsusuri, at may halong pag-aalinlangan,
habang itinataas niya ang isa sa pinakamahalaga at pinakakritikal na isyu sa kanilang buong talakayan na hindi pa nila napag-uusapan hanggang sa sandaling ito. Ipinahayag niya na mayroon pa ring isang malaking problema at butas sa lahat ng kanilang mga napagkasundoan at paliwanag, kahit na ipalagay pa nating lubos na ninais at pilnano na ni Dam Seyong na mabuo ang pansamantalang alyansang ito kasama ang Steel Blood Fortress upang maresolba ang kanyang mga problema sa Return to Righteousness Society. Ano naman ang makukuha at mapapala ni Fortress Leader Song mula sa kasunduang ito na magiging sapat na dahilan upang siya ay sumang-ayon na isugaw ang kanyang buong fortress at ang buhay ng kanyang libu-libong mandirigma para sa kapakanan ng ibang tao at ng ibang sekta? Dahil alam niya na walang leader ng isang makapangyarihang fortress tulad ni Song Jiumbek ang gagawa ng anumang malaking desisyon ng walang malinaw at malaking pakinabang para sa kanyang sarili at sa kanyang mga nasasakupan, lalo na kung ang desisyong ito ay may dalang panganib na mauwi sa kanilang sariling pagkawasak sa hinaharap. Habang ang kanyang mga kilay ay nakakunot ng husto, at sa isang seryosong ekspresyon sa lalim ng kanyang pagsusuri sa komplikadong sitwasyon ng Jiang Ho, sa matatag at walang pag-aalinlangang boses, mariin niyang idiniin sa lahat ng naruroon na si Fortress Leader Song ay hindi isang mangmang at hanggal na lalaki na basta na lamang gagawa ng malalaking pabor at isusugal ang buhay ng kanyang libu-libong mandirigma para sa kapakanan ng Righteous Heavenly Alliance nang walang hinihintay na anumang kapalit at kabayaran mula rito. Higit pa rito, ipinagpatuloy niya ang kanyang paliwanag ng may buong katiyakan na batay sa kanyang mahabang pag-aaral sa ugali at kasaysayan ng pamumuno ng leader ng Steel Blood Fortress. Tiyak na hihingi at maniningil si Song Jiumbek ng isang napakalaking bagay at kapalit bilang ganti sa kanyang pakikipag-alyansa, at bilang tugon dito ay mapipilitin din si Dam Seyong bilang leader ng alyansa na mag-alok ng isang presyo at kondisyong sapat na malaki, sapat na mahalaga, at sapat na kapakipakinabang para sa fortress ni Song Jiumbek upang tanggapin niya ang mapanganib na kasunduang maglalagay sa panganib sa kanyang buong nasasakupan sa mga susunod na buwan ng digmaan. At sa mundong puno ng pagtataksil at pagkana ng mga makapangyarihang leader, walang anumang alyansa ang nabubuo ng walang malinaw na pakinabang para sa bawat panig na kasangkot dito. Pagkatapos marinig ang matinding punto ni Gu Go tungkol sa pangangailangan ng sapat na kapalit para sa alyansa, ang mukha ni Sorayang ay nanatiling kalmado, seryoso, at mahirap basahin anuman ang bigat ng mga impormasyong kanilang tinatalakay, habang ang mukha naman ni Dangpil ay nagpapakita ng kanyang karaniwang walang emosyon at matigas na ekspresyon na tila ba hindi siya nababahala sa anumang komplikadong politika ng mga sekta hanggat natutupad niya ang kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng kanilang young leader. Sa isang malalim na boses, idinugtong ni Gugo ang huling bahagi ng paliwanag tungkol sa kalikasan ng kasunduang nabuo sa pagitan ng dalawang makapangyarihang grupo. Kung hindi matutupad ni Dam Seyong ang kanyang bahagi ng kasunduan at hindi maibibigay ang sapat na kapalit na hinihingi ni Fortress Leader Song, kung gayon ang anumang alyansang nabuo at pinagtibay pa sa loob ng tanyag na Alliance City ay walang saysay, walang bigat, at hindi magtatagal kahit ilang linggo pa lamang sa gitna ng mabilis na pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa buong Jiang Ho. Matapos bitawan ang mabibigat na salitang ito, isang malalim, nakabibinging, at puno ng bigat na katahimikan ang muling bumalot sa buong kagubatan sa loob ng mahabang ilang sandali, na tanging ang mahinang ugong ng malamig na hangin sa pagitan ng mga metateyog na puno ng pino at ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ibabaw ng putikan ang maririnig ng lahat ng naroroon, habang ang bawat isa sa kanila ay malalim na nag-iisip sa mga implikasyon ng lahat ng kanilang napag-usapan tungkol sa mga galaw ng kanilang mga kaaway sa panig ng Orthodox faction. Sa gitna ng malalim na katahimikang bumabalot sa kanilang grupo, sa isang mahinahon ngunit puno ng katiyakan na pagkilala na nanggaling mismo sa kaibuturan ng kanyang isipan, tinanggap at kinumpirma ni Sorayang sa kanyang sarili na walang alinlangan na tama at may malaking punto ang lahat ng sinabi at ipinaliwanag ni Chief Go tungkol sa pangangailangan ng sapat na kapalit at presyo para mabuo at mapanatili ang anumang alyansa sa pagitan ng dalawang makapangyarihang grupo tulad ng Righteous Heavenly Alliance at ng Steel Blood Fortress. Bago pa man nila lubos na mapag-usapan ang mga posibleng halaga ng kapalit na maaaring ay alok ni Dam Seyong kay Song Jiumbek, sa pagitan nilang dalawa sa ibabaw ng lamesa, na nagpapahiwatig na ang kanilang lihim na pag-uusap ay nagtagal na ng maraming oras bago pa man sila makarating sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang kasunduan,
ipinahayag ni Sorayang na malinaw na makakakuha ng napakalaking pakinabang at benepisyo si Dam Seyong sa pamamagitan ng paggamit sa lakas at impluwensya ng Steel Blood Fortress para lutasin ang kanyang mga problema sa loob ng kanyang sariling alyansa, ngunit ang mas mahalagang tanong na bumabagabag sa isipan ni Sorayang kung ano naman ang katumbas na malaking pakinabang na makukuha naman ni Fortress Leader Song mula sa mapanganib na kasunduang ito na ilalagay sa panganib ang kanyang buong Fortress. Higit pa rito, idiniin pa niya na bagay na tinatanggap ng mga leader ng Steel Blood Fortress ang pagkakaroon ng kaguluhan at digmaan sa Central Plains kung ito ay makakatulong sa kanila na maabot ang kanilang pangarap na pagkakaisa at pamumuno sa buong mundo, ngunit walang anumang sapat na dahilan para sa kanila na gawin ang lahat ng ito kung ang kapalit ay ang kanilang sariling pagkalugi, paghina, o tuluyang pagkawasak sa kamay ng ibang mga grupo na gustong samantalahin ang kanilang paglahok sa gulo ng Orthodox faction. Matapos ang lihim na pag-uusap ng dalawang leader, habang ang kanyang dalawang braso ay mahigpit na nakakross sa kanyang dibdib bilang tanda ng kanyang matinding pag-iisip at katiyakan sa kanyang susunod na mga salita tungkol sa tunay na ugali at estratehiya ni Dam Seyong, sa isang malalim at puno ng pag-unawa sa isip, ipinahayag niya na kung siya ang nasa kalagayan ni Dam Seyong at hawak niya ang kapangyarihan ng Righteous Heavenly Alliance sa gitna ng krisis na dulot ng Return to Righteousness Society, gagawin din niya ng buong puso at determinasyon ang eksaktong parehong bagay, pilit na hahabulin at bubuuan niya ang anumang paraan upang makabuo ng isang matatag na alyansa kasama ang Steel Blood Fortress, at higit sa lahat ay sisiguraduhin niya na ang kasunduang ito ay magiging ganap na matagumpay at magdudulot ng malaking pakinabang sa kanyang panig, dahil ganoon lamang kabigat, katalino, at katapangan ang klase ng lalaking si Dam Seyong mula pa noong una siyang humakbang sa mundo ng politika at digmaan ng Jiangho. Ngunit sa kabila ng kanyang malalim na pag-unawa sa estratehiya ni Dam Seyong, hindi pa rin nawawala ang pinakamahirap at pinakamahalagang tanong sa isipan ni Sorayang na siyang bumubuo sa huling piraso ng kanilang palaisipan tungkol sa alyansa. Kasabay nito ay ang mukha ni Sorayang ay nagpakita ng pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa dati ng kalmado patungo sa isa na may halong matinding pagkadismaya, pagkainis, at malalim na pag-iisip, habang ang kanyang mga kilay ay nakakunot ng husto na pinipigilan niya ang pagbitaw ng isang mapait na salita tungkol sa mga pagkana ng kanyang kalaban, sa isang mababa ngunit puno ng bigat at pagkadismaya na boses na umalangaw ng bahagya sa pagitan ng mga puno ng kagubatan, itinanong niya sa kanyang sarili ang tanong na walang sinuman sa kanila ang makasagot agad, kung ipagpapalagay na nga na mayroon ng nabuong lihim na alyansa sa pagitan ng dalawang makapangyarihang grupo. Ano sa tingin ng lahat ang posibleng maibigay at may alok ni Dam Seyong kay Fortress Leader Song na sapat na ang halaga upang mapapayag si Song Jiumbek na isugaw ang kanyang buong Steel Blood Fortress, ang kanyang pangalan, at ang buhay ng kanyang libo-libong tapat na mandirigma para sa kapakanan ng isang alyansang puno ng panganib at kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Dahan-daang lumipat ang tagpo palayo sa madilim na kagubatan, sa isang malawak at payapang tanawin sa itaas ng mga ulap kung saan ang isang dambuhala, perpektong bilog, at napakaliwanag na full moon ay nagniningning ng buong ningning sa gitna ng madilim na asul na kalangitan sa gabi na may mga maliliit na bituin na tila ba mga munting diamanteng nakakalat sa isang malaking itim na tela, mula sa mga mitatiyog na taluktok ng bundok hanggang sa mga bubong ng mga sagradong gusali ng demonic cult ng demonic faction, at nagbibigay ito ng isang halos banal at tahimik na pakiramdam sa buong paligid bago ang inaasahang kaguluhan ng mga susunod na araw. Sa ilalim ng maliwanag na ito, unti-unting lumitaw ang mga ulo at balikat ng mga matitipunong mandirigma na nakasuot ng makantab na bakal na armor, mga itim na maskara na tumatakip sa kanilang buong mukha maliban sa kanilang mga mata, at mga pulang balahibo sa ibabaw ng kanilang mga helmet na sumasayaw sa bawat hagupit ng hangin, habang ang isang mahinahon at formal na boses ng pagbati ang umalangaw sa paligid upang ipaalam sa lahat ng naghihintay sa loob ng demonic cult na dumating na ang mga ipinatawag na sundalo na may dalang mahahalagang balita mula sa labas ng kanilang teritoryo. Pagkatapos dumating ang mga mandirigma, isang dambuhala at nakakamanghang malawak na tanawin ang makikita sa buong demonic cult at pamayanan ng Heavenly Demon Divine Cult na itinayo sa gitna ng matatayog, matatarik, sa ibabaw ng malawak na courtyard sa harap ng pangunahing pagoda, makikita ang mga hanay ng daan-daang mandirigma ng demonic cult na nakatayo ng tuwid at maayos, habang hinihintay nila ang mga ulat mula sa mga especially iya at sundalong ipinadala nila sa labas ng kanilang teritoryo. Sa ibabaw ng nakakamanghang tagpong ito, isang mahinahon at puno ng ginhawang boses ang umalangaw sa buong paligid na nagdadala ng pinakamahalagang balita sa lahat ng naroroon.
Sa kabutihang palad at ayon sa lahat ng impormasyong nakalap ng kanilang mga especially iya sa labas, tila ba walang anumang galos at pinsalang natamo ang kanilang pinakamamahal at pinakamakapangyarihang Demon Lord sa kanyang pagharap sa mga mananakop na nagtangkang pumasok sa kanyang palasyo ilang oras lamang ang nakalilipas. Sa gitna ng pagdiriwang at ginhawa dulot ng balita tungkol sa kaligtasan ng Demon Lord, dahan-daang lumapit sa isa't isa ang dalawang kilalang tagapayo ng Heavenly Demon Divine Cult sa gilid ng malawak na courtyard upang pag-usapan ang kanilang sariling pagsusuri sa mga posibleng susunod na mangyayari sa gitna ng mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa loob at labas ng kanilang Demon Cult. Habang nakatayo sa harapan si Ho Yus-ong sa kanyang kausap, isang mahinahon at seryosong boses, nagtanong ang kausap kay Ho Yus-ong tungkol sa kanyang sariling pagsusuri. Kung gayon, ano sa tingin ni Ho Yus-ong ang mga posibleng mangyari ngayon matapos ang lahat ng mga pangyayaring naganap sa nakaraang labanan, ang pagligtas sa Demon Lord, at ang pagbuo ng bagong alyansa sa pagitan ng kanilang mga kaaway sa labas? Bilang tugon sa tanong ng kausap, bahagyang lumingon si Ho Yus-ong at sa kanyang boses ay halata ang halo ng malalim na pag-iisip at pagkalito, habang siya ay sumagot ng isa pang tanong upang ipahiwatig na hindi rin niya lubos na maunawaan ang lahat ng mga komplikadong galaw ng kanilang mga kaaway, kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang tanong tungkol sa mga susunod na mangyayari. Sa harapan ng lahat ng nagtipon na mga pinuno, nakatayo ng tuwid at puno ng awtoridad ang isa sa pinakakilala at pinakakinatatakutang miyembro ng Great Nine Demonic Elders, ang Bloodhound Demonic Elder, na ang kanyang mga mata ay makikita ang matalas, seryoso, at puno ng pagkalito, habang nakatingin kay Ho Yus-ong, at ang kanyang mga kilay ay nakakunot ng husto, habang binibitawan ang mga salitang matagal na niyang bumabagabag sa kanyang isipan mula pa noong natapos ang tangkang pagpatay sa kanilang Demon Lord ilang oras lamang ang nakalilipas. Mariin niyang idiniin kay Ho Yus-ong na ang lahat ng saksi sa pangyayari ay may sapat na ebidensya upang sabihing sadyang hinayaan at tinanggap mismo ng kanilang Demon Lord ang malakas na atake ng asasin na pumasok sa kanyang palasyo, at bilang mga ordinaryong tagasunod lamang na may limitadong pag-unawa sa banal at hindi maipaliwanag na kalooban ng kanilang Demon Lord, walang sinuman sa kanila ang may kakayahang lubos na maunawaan ang tunay na dahilan at layunin sa likod ng kanyang tila kakaibang desisyon na huwag umiwas sa atake. Idinugtong pa niya na sa kabila ng kanilang kawalan ng kaalaman sa tunay na iniisip ng Demon Lord, may isang tao sa kanilang hanay na tiyak na may kahit kaunting ideya at paliwanag tungkol sa mga galaw ng kanilang Demon Lord. Walang iba kundi ang kanilang matalino at tanyag na general strategist na matagal nang nagsisilbing utak at tagaplano ng lahat ng malalaking operasyon ng Heavenly Demon Divine Cult sa loob ng maraming dekada, matapos ibahagi ang lahat ng kanyang mga saloobin tungkol sa pag-uugali ng kanilang Demon Lord. Itinaas ng Bloodhound Demonic Elder ang kanyang boses ng kaunti upang magtanong sa buong pagtitipon ng isang napakahalagang tanong na siyang magdidikta ng kanilang mga susunod na kilos. Kung gayon, paano na dapat magpatuloy at kumilos ang buong Heavenly Demon Divine Cult mula sa sandaling ito matapos ang lahat ng mga kakaibang pangyayaring naganap sa kanilang tahanan? Bago pa man makasagot ang sinuman sa mga tanong ng Bloodhound Demonic Elder, dahan-daang yumuko si Ho Yus-ong, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan na parang nakikita na niya ang lahat ng posibleng mangyari sa hinaharap, habang sa kanyang tagiliran ay makikita ang iba pang mga matatandang elders ng Heavenly Demon Divine Cult na nakatayo ng tahimik at nakikinig ng may buong atensyon sa bawat salitang banibitawan ng kanilang pinakamatalinong tagapayo, habang ang Bloodhound Demonic Elder mismo ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto, habang hinihintay ang sagot ng estratehiya. Sa isang kalmado ngunit puno ng hindi matatawarang awtoridad na boses na tila ba isang bottles na nagmumula mismo sa pinakamataas na antas ng Heavenly Demon Divine Cult, mariing ipinahayag ni Ho Yus-ong sa lahat ng naroroon na walang umiiral na tayo, sa usapin ng mga susunod na hakbang na gagawin kaugnay ng mga galaw ng Demon Lord. Ang maikli ngunit napakabigat na pahayag na ito ay agad na nagdulot ng malaking pagkalito at pagkagulat sa isipan ng Bloodhound Demonic Elder na sanay na sa pagpaplano ng mga kilos bilang isang buong pangkat ng mga elders, kaya naman dahan-dahan siyang nagtanong ng may halong hindi makapaniwala at paghahanap ng paliwanag kung ano ang eksaktong ibig niyang sabihin sa kanyang mga salita. Matapos ang ilang sandali ng malalim na paghinga upang ihanda ang kanyang sarili at ang lahat ng naruroon sa bigat ng kanyang anunsyo, sa isang malinaw at walang anumang pag-aalinlangang boses ay ibinunyag na ni Ho Yus-ong ang katotohanang matagal na niyang alam mula pa noong una niyang nakita ang reaksyon ng Demon Lord sa atake ng assassin, ang kanilang pinakamataas na Demon Lord.
ang makapangyarihang Demon Lord na matagal nang nananatili sa loob ng kanyang liblib na palasyo at bihirang makialam sa mga maliliit na usapin ng Heavenly Demon Divine Cult, ay mayroon ng matibay na desisyon na siya mismo ang personal na gagawa ng paraan, lalakad, at makikialam sa lahat ng mga pangyayaring magaganap sa labas ng kanilang Heavenly Demon Divine Cult sa mga darating na araw at linggo. Agad na nagbago ang buong kapaligiran ng Great Assembly Hall matapos marinig ng lahat ng naruroon ang anunsyo ng General Strategist tungkol sa personal na pagkilos ng Demon Lord. Ang ilan sa kanila ay napasinghap ng malakas at napahawak sa kanilang sariling dibdib dahil sa sobrang pagkamangha. Ang iba naman ay sabay-sabay na napahakbang ng paatros, habang ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwala. At ang malalakas na tunog ng kanilang mga yabag sa may kantab na bato ay lumikha ng paulit-ulit na alingaw-ngaw sa buong silid na sinamahan pa ng mga nakasulat na tunog ng pagkabigla sa tabi ng ilan sa kanila. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan at pagkamangha ng karamihan, biglang napatawa ng malakas ang Bloodhound Demonic Elder at may halong matinding tuwa at pag-asa, habang itinataas niya ang kanyang kanang kamao sa hangin bilang pagdiriwang, at sa kanyang masayang boses ay ipinahayag niya sa lahat ng makakarinig na matagal na niyang alam at inaasahan na darating din ang araw na lalabas muli ang kanilang Demon Lord upang pamunuan sila sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Sa gitna ng halo-halong reaksyon ng lahat ng mga elder sa bulwagan, ang kanyang dati nang nakakunot na noo ay lalong kumunot sa gitna ng halo-halong damdamin ng matinding pagkamangha, takot, paggalang, at halos hindi makapaniwalang tuwa. Habang sinusubukan niyang buuin ang mga tamang salita upang ilarawan ang kanyang nararamdaman, at sa kanyang likuran ay makikita ang isa pang matandang elders na may makapal na itim na balbas na siya rin ay nakatingin sa kanya na may malaking pagkamangha, habang napapailing ng bahagya at bumubulong ng sariling reaksyon sa kanyang sarili. Matapos ang ilang sandali ng pagsisikap na pakalmayan ang kanyang sariling damdamin, sa isang boses na bahagyang nanginginig sa bigat ng kahalagahan ng pangyayaring kanilang kinakaharap ay mariing ipinahayag ng Bloodhound Demonic Elder kay Hoyos-ong na sa wakas, pagkatapos ng napakahabang panahon ng paghihintay ng buong Heavenly Demon Divine Cult, ang kanilang makapangyarihang Demon Lord ay opisyal na namuling papasok at lalakad sa malawak na mundo ng Jiangho upang ipakita muli ang kanyang walang katulad na kapangyarihan sa lahat ng kanilang mga kaaway sa Orthodox faction at sa lahat ng mga taong nang ahas na hamani ng autoridad ng Demonic Path. Habang ang halos lahat ng mga elder sa bulwagan ay abala sa pagpapahayag ng kanilang sariling mga reaksyon ng tuwa, pagkamangha, at pananabik sa nalalapit na paglabas ng kanilang Demon Lord, nanatiling ganap na tahimik, kalmado, at walang anumang halatang emosyon sa kanyang mukha ang tanging babae sa gitna ng grupo ng mga matataas na leader ng Heavenly Demon Divine Cult, na si So-Yun Sim ang Master of the Internal Enlightenment Facility, isang magandang ngunit matapang na babaeng na nagpapakita ng kanyang mataas na katayuan bilang tagapangasiwa ng pinakasekreto at pinakamahalagang pasilidad ng Heavenly Demon Divine Cult para sa pagsasanay ng panloob na chi ng mga mandirigma, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa unahan na may matalas at malalim na pag-iisip, sa halip na magsalita ay mga lihim na kaisipan lamang ang mabilis na umiikot sa kanyang isipan na iniuugnay niya ang kasalukuyang sitwasyon sa huling pagkakataon na lumabas ang nakaraang Demon Lord sa labas ng Heavenly Demon Divine Cult. Naaalala niya ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa kung paano winasak ng kanilang Demon Lord ang buong hukbo ng mga kaaway sa Central Plains, at kung paano halos walang natira ni isa man sa mga kalaban na hamarang sa kanyang dinadaanan noong panahong iyon. Napansin agad ng Bloodhound Demonic Elder ang kakaiba at tila malungkot na seryosong ekspresyon sa mukha ng Master of the Internal Enlightenment Facility sa kabila ng napakagandang balitang kanilang narinig tungkol sa paglabas ng kanilang Demon Lord, kaya naman dahan-dahan siyang humakbang palapit sa kinaroroonan ni So-Yun Sim hanggang sa sila ay magkalayo na lamang ng ilang pulgada sa isa't isa, habang ang kanyang mukha ay nagpakita ng halo ng pag-aalala at tunay na pagkalito kung bakit siya ang tanging tao sa buong bulwagan na tila ba hindi nasisiyahan at natutuwa sa anunsyo ng General Strategist, habang ang kanyang boses ay mas mahina at mas malambot ngayon kumpara noong siya ay nagtatanong sa buong grupo kanina, dahil gumagamit siya ng tono na angkop sa pagtatanong sa isang kapwa mataas na leader ng Heavenly Demon Divine Cult na may kapantay niyang karangalan at katungkulan sa pamamahala ng kanilang samahan. Sa huli, sa isang magalang ngunit puno ng paghahanap ng paliwanag na boses ay tinanong ng Bloodhound Demonic Elder kay So-Yun Sim sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang opisyal na titulo sa Heavenly Demon Divine Cult, kung bakit sa kabila ng napakahalagang balitang ito ay mukha pa rin siyang labis na hindi masaya at puno ng mabibigat na iniisip na tila ba may alam siyang masamang bagay na hindi pa alam ng iba pang mga kasamahan nila sa bulwagan.
Habang siya ay nagtatanong, nanatiling nakatayo ng kalmado si So-yeon Sim sa kanyang kinaroroonan, at ang kanyang mga mata ay dahan-daang lumingon upang tumingin ng diretso sa mga mata ng Bloodhound Demonic Elder na sinusuri niya kung karapat-dapat ba itong malaman ang tunay na dahilan ng kanyang mga iniisip tungkol sa nalalapit na paglalakbay ng kanilang Demon Lord palabas ng kanilang teritoryo. Nang marinig ang tanong ng Bloodhound Demonic Elder tungkol sa kanyang tila malungkot na ekspresyon, hindi agad sumagot ang Master of the Internal Enlightenment Facility. Sa halip ay dahan-dahan muna siyang huminga ng malalim upang ayusin ang kanyang mga saloobin, habang ang kanyang mga kamay ay mahinahong nakatiklop sa harapan ng kanyang katawan at ang kanyang posture ay nananatiling puno ng dignidad at awtoridad na nararapat sa kanyang mataas na katayuan sa Heavenly Demon Divine Cult. Nang si So-yeon Sim ay nagsalita na siya, ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, at walang anumang bakas ng takot ngunit puno ng malalim na pag-aalala para sa kapakanan ng kanilang buong samahan. At una niyang ipinaliwanag kay Bloodhound Demonic Elder na bilang isa sa mga pinakatapat at pinakamatagal na tagasunod ng Demonic Path, imposible at labis na hindi may pagpapaliwanag kung hindi siya magiging lubos na masaya at puno ng pag-asa sa balitang ang kanilang Demon Lord ay sa wakas ay lalabas na muli upang humakbang at makipag-ugnayan sa mga pangyayari sa malawak na mundo sa labas ng kanilang Heavenly Demon Divine Cult. Ngunit agad din niyang sinundan ang pahayag na ito ng isang mas mabigat at mas seryosong bahagi ng kanyang nararamdaman na siyang dahilan ng kanyang seryosong mukha sa gitna ng kasiyahan ng iba, may isang malaking bagay na labis na bumibigat at bumabagabag sa kanyang isipan at puso, at ito ay ang matinding takot at hinala na maaaring wala silang sapat na kakayahan, kapangyarihan, o pagkakataon upang samahan, alagaan, o tugunan ang lahat ng pangangailangan ng kanilang Demon Lord kapag siya na ay nasa labas na ng ligtas na pader ng kanilang pangunahing Demonic God Place at nahaharap na sa lahat ng mga panganib at mga kaaway na naghihintay sa kanya sa labas. Ang mga salita ng Master of the Internal Enlightenment Facility tungkol sa kanilang kawalan ng kakayahang samahan ng Demon Lord sa kanyang paglalakbay ay agad na nagdulot ng mas malaki at mas matinding pagkagulat sa buong isipan ng Bloodhound Demonic Elder na para bang siya ay tinamaan ng isang malakas na kidlat mula sa langit dahil sa hindi niya inaasahang impormasyong kanyang narinig. Ang kanyang dati ng matalas na mga mata ay lalong nanlaki sa sobrang pagkamangha. Habang sinusubukan niyang i-proseso ang lahat ng ibig sabihin ng sinabi ni So-yeon Sim sa kanya, sa isang boses na may halong hindi makapaniwala at matinding paghahanap ng mas malinaw na paliwanag, dalawang sunod na tanong ang mabilis na lumabas mula sa kanyang bibig na sunod-sunod na parang mga bala mula sa isang pana. Una ay tinanong niya kay So-yeon Sim kung ano ang ibig niyang sabihin na hindi nila kayang samahan at alagaan ang kanilang sariling Demon Lord. At ikalawa ay mariin niya itong tinanong muli kung ano ang eksaktong ibig niyang sabihin sa lahat ng kanyang mga sinabi na tila ba mayroon siyang alam na lihim na utos mula sa Demon Lord na hindi pa ipinapahayag sa iba pang mga elders ng Heavenly Demon Divine Cult. Bago pa man makasagot muli ang Master of the Internal Enlightenment Facility sa mga sunod-sunod na tanong ng Bloodhound Demonic Elder, isang malalim at puno ng ganap na awtoridad na boses ang biglang umalangaw mula sa kanilang harapan na agad na nagpatahimik sa buong bulwagan at nagpatigil sa lahat ng kanilang mga pag-uusap at pagbubulungan. Ang pinagmulan ng boses ay Hoyosong at ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang maging ganap na tahimik at magalang ang lahat ng mga elders na nakatayo sa kanyang harapan. Sa isang boses na walang puwang para sa anumang pagtutol at pagtatanong, una niyang kinumpirma sa lahat ng naruroon na ganap na tama at wasto ang lahat ng mga sinabi at kinatatakutan ng Master of the Internal Enlightenment Facility tungkol sa kanilang mga tungkulin sa oras na lumabas ang kanilang Demon Lord. Pagkatapos nito, mariin niyang idineklara ang opisyal at hindi mababagong utos na nagmumula mismo sa palasyo ng Demon Lord, maliban sa isang napakaliit at piling grupo ng mga pinakamahuhusay na mandirigma at tagapayo na personal ng pinili ng kanilang Demon Lord upang sumama sa kanyang paglalakbay. Ang lahat ng natitirang miyembro ng Heavenly Demon Divine Cult kasama ang halos lahat ng Great Nine Demonic Elders ay kinakailangang manatili sa loob ng main cult at ipagpatuloy ang pagganap sa kani-kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa pamamahala at pagprotekta sa kanilang tahanan habang wala ang kanilang Demon Divine Cult. Ang anunsyong ito ang huling nagpaliwanag sa lahat ng pagkalito ng Bloodhound Demonic Elder, at sa sandaling iyon ay naintindihan na ng lahat ng naruroon na ang paglabas ng Demon Lord ay hindi lamang simpleng paglalakbay kundi isang malaking pagbabago sa istruktura ng kanilang Demon Lord na magsusubok sa katapatan at kakayahan ng bawat isa sa kanila na panatilihing matatag at malakas ang Heavenly Demon Divine Cult kahit na wala ang kanilang pinakamakapangyarihang Demon Lord sa kanilang piling.
Sa pinakagitna ng malawak at marangyang bulwagan, nakatayo ng tuwid at puno ng kalmadong awtoridad si Ho Yus-ong, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon ng diretso sa 5 matataas na leader ng Heavenly Demon Divine Cult na nakatayo sa kanyang harapan, ang Master of the Internal Enlightenment Facility, ang Bloodhound Demonic Elder, at 3 pang matatandang elders na nakasuot ng iba't ibang kulay ng robe na sumisimbolo sa kanilang kani-kanilang tungkulin sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult. Sa isang malinaw at walang anumang pag-aalinlangang boses na umalangaw-ngaw sa bawat sulok ng malaking silid, dahan-daang ipinahayag ni Ho Yus-ong sa lahat ng naruroon ang pinakamahalagang impormasyong natanggap niya mula sa palasyo ng kanilang Demon Lord, na ang kanilang makapangyarihang Demon Lord, sa lahat ng posibilidad at ayon sa kanyang sariling mga naunang ipinahiwatig na kagustuhan, ay nagpaplano na maglakbay patungo sa Central Plains ng mag-isa, walang kahit anong malaking hukbo at grupo ng mga bodyguard na sasama sa kanyang pagtawid sa malawak at mapanganib na teritoryo na kontrolado ng kanilang mga kaaway sa Orthodox faction. Halos sabay-sabay na tumugon sa anunsyo ng General Strategist ang 3 matatandang miyembro ng konseho ng mga elders na nakatayo sa gilid ng grupo. Ang nasa kaliwa sa kanila ay isang matandang may makapal na balbas na ang kanyang mga mata ay nanlalaki ng husto sa sobrang pagkamangha, habang ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa loob ng ilang sandali bago siya nakabuo ng anumang salita, habang ang nasa gitna naman ay isang mas payat na matanda na ang kanyang mga kilay ay itinaas niya ng husto at ang kanyang mga panga ay bahagyang nanginginig sa hindi makapaniwala sa narinig niya. Ang nasa kanang bahagi ng 3 ay ang pinakamatanda sa kanila na may mahabang puting balbas, na ang kanyang mukha ay nagpakita ng halo ng matinding pagkalito at pagkadismaya, habang sinusubukan niyang i-proseso ang lahat ng ibig sabihin ng plano ng kanilang Demon Lord. Sa huli, 2 sunod na maikli ngunit puno ng matinding pagkagulat na pahayag ang sabay-sabay na lumabas mula sa bibig ng 2 sa kanila na sumasalamin sa nararamdaman ng halos lahat ng naruroon sa bulwagan. Ang isa ay nakapagbitiw lamang ng isang salitang puno ng pagkalito na tila ba hindi niya marinig ng maayos ang sinabi ng General Estratehiya, habang ang isa naman ay nagsimulang magtanong ng may halong inis at hindi makapaniwala kung anong klaseng kaisipan at desisyon ang mayroon ng kanilang Demon Lord upang maisipang maglakbay ng mag-isa sa gitna ng teritoryo ng kanilang mga kaaway. Bago pa man makapagsalita muli ang alinman sa mga naguguluhang elders, isang napakalakas at puno ng matinding galit at pagtutol na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan na umabot pa hanggang sa labas ng malaking gusali ng pangunahing multi-tiered pagoda ng Heavenly Demon Divine Cult na nakatayo ng gitna ng kanilang demonic god place. Lumilikha ng isang paulit-ulit at malakas na tunog na tila ba sumasabay sa galit ng sigaw ng isa sa mga elders sa loob ng bulwagan na mariing nagsabi na ang buong ideya ng paglalakbay ng Demon Lord ng mag-isa ay ganap na walang katwiran, katawa-tawa, at isang bagay na hindi nila kailanman maaaring payagan mangyari sa ilalim ng kanilang pamamahala sa Heavenly Demon Divine Cult. Ang nagpasimula ng malakas na sigaw ng pagtutol kanina ay walang iba kundi ang isa sa pinakakilala at pinakakinatatakutang miyembro ng Great Nine Demonic Elders, ang Fiery Demonic Elder, isang dambuhala at matipunong matandang lalaki na may napakahaba at makapal na kulay abong balbas na tila ba apoy na kumakalat sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mukha ay namumula na ngayon sa sobrang galit at pagkagulat, na ang kanyang mga kilay ay nakakunot ng husto, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki ng husto sa tindi ng kanyang nararamdaman, habang siya ay sumisigaw ng may halong matinding debosyon at galit para sa kay Ho Yus-ong. Mariin niyang idiniin sa lahat ng makakarinig sa kanya na ang kanilang Demon Lord ay hindi lamang isang simpleng Demon Lord kundi isang Diyos na lubos na iginagalang at sinasamba ng lahat ng milyon-milyong tagasunod ng demonic path sa buong mundo. At dahil dito ay hindi niya maunawaan at hindi niya kailanman matatanggap na ang isang nilalang na kasing taas ng kanyang katayuan at kapangyarihan ay papayag na lalakad lamang ng mag-isa patungo sa Central Plains na puno ng mga kaaway na handang pumatay sa kanya anumang pagkakataon na makita nila siya ng walang kasamang proteksyon mula sa kanyang mga tapat na mandirigma. Hindi pa rin kumikalma ang Fiery Demonic Elder matapos ang kanyang mahabang sigaw ng pagtutol. Sa halip ay dahan-dahan siyang humakbang ng mas malapit pa sa kinaroroonan ng General Strategist na nananatiling nakatayo ng kalmado sa gitna ng bulwagan, habang ang kanyang boses ay medyo hamina na ngayon ngunit nananatiling puno ng matinding diin at determinasyon, habang ipinapahayag niya kay Ho Yus-ong na para sa kanya at sa lahat ng mga elders ng Heavenly Demon Divine Cult, ang tanging tama, marangal, at nararapat na gawin nila bilang mga tapat na tagapaglingkod ay sumama at samahan ang kanilang Demon Lord sa kanyang paglalakbay patungo sa Central Plains, anuman ang mangyari at anuman ang maging utos nito sa kanila.
Bilang tugon sa matinding pagpupumilit ng fiery demonic elder, dahan-daang lumingon si Ho Yusong upang harapin siya ng diretsyo, habang ang kanyang mga bilog na salamin ay bahagyang kumikinang sa liwanag ng mga sulong sa paligid at ang kanyang mukha ay nananatiling ganap na kalmado at walang anumang bakas ng takot at pag-aalinlangan sa harap ng galit ng isa sa pinakamalalakas na mandirigma ng kanilang Heavenly Demon Divine Cult, sa isang napakatahimik ngunit puno ng ganap na awtoridad na boses na tila ba nagmumula mismo sa bibig ng Demon Lord. Mahinahong sagot ni Ho Yusong sa fiery demonic elder na ang lahat ng kanilang kagustuhang sumama sa kanilang Demon Lord ay walang saysay at hindi na maaaring mangyari pa, dahil ang buong desisyon na maglakbay ng mag-isa ay ang sariling kalooban at utos ng mismong Demon Lord na walang sinuman sa kanila ang may karapatang suwayin at baguhin pa kailanman. Ang dati ng galit na kanyang mukha ay ngayon ay may halo na ng matinding pagkadismaya, pagkabigo, at halos hindi makapaniwalang pagtanggap sa katotohanang wala na silang magagawa pa upang sumama sa kanilang Demon Lord, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki ng husto sa tindi ng kanyang nararamdaman, at ang kanyang mga ngipin ay mahigpit na nakakagat sa isa't isa na tila ba pinipigilan niya ang pagbitaw ng isa pang malakas na sigaw ng pagtutol. Sa huli, mariing ipinahayag ni Ho Yusong sa fiery demonic elder na kung ang mismong Demon Lord na ang nagsabi at nagutos ng ganitong desisyon, kung gayon ay wala na silang ibang pagpipilian kundi ang sumunod rito ng walang anumang pagtutol pa, gaano man kahirap at kasakit para sa kanila bilang mga tapat na tagapaglingkod na nais lamang na protektahan ang kanilang Demon Lord mula sa anumang kapahamakan, matapos niyang bitawan ang mga salitang ito. Ngunit ang matinding damdamin ng pagkadismaya at pagkainis ay mabilis na kumalat sa buong isipan ng mga matataas na leader ng Heavenly Demon Divine Cult matapos marinig ang huling pahayag ni Ho Yusong, habang ang lahat ng kanilang mga mata ay sabay-sabay na nakatuon sa General Strategist na nananatiling nakatayo ng mag-isa sa gitna ng silid na tila ba isang batong hindi natitinag sa gitna ng malakas na bagyo. Mariing ipinahayag ng fiery demonic elder kay Ho Yusong na hindi niya lubos na maunawaan kung paano nangyayari ang lahat ng ito sa kanila. Naaalala niya na ang kanilang young leader ay umalis at naglakbay patungo sa Central Plains halos kaagad-agad pa lamang matapos ang kanyang formal na succession ceremony bilang bagong leader ng kanilang hanay, at ngayon ay balita nila na ang mismong Demon Lord ay susunod din na aalis at maglalakbay sa parehong lugar ng mag-isa ng walang kasamang sapat na proteksyon mula sa kanyang mga mandirigma. Higit pa rito, idinugtong niya ng may tumitinding inis na sila ng mga matatandang elders at leader ng Heavenly Demon Divine Cult na siyang dapat na sumama, mag-alaga, at magprotekta sa dalawang pinakamahalagang tao sa kanilang samahan ay sa halip ay inuutusan lamang na manatili ng komportable sa loob ng ligtas na pader ng kanilang demonic god place at panuurin na lamang ang lahat ng mga pangyayari mula sa malayo, at para sa kanya ang ganitong kalagayan ay tunay na napakahirap tanggapin at halos hindi na makatarungan para sa kanilang lahat bilang mga tapat na tagasunod na handang mamatay anumang oras para sa kanilang mga leaders. Sa gitna ng tumitinding damdamin ng pagkadismaya at inis ng lahat ng mga elder sa bulwagan, isang malalim, matatag, at puno ng ganap na pagtitiwala na boses ang biglang umalangaw mula sa gilid ng grupo na agad na nagpatahimik sa lahat ng kanilang mga pagbubulungan at reklamo tungkol sa sitwasyon ng kanilang Demon Lord. Ang pinagmulan ng boses ay walang iba kundi ang First Guardian na si Mudam, isa sa pinakamalalakas at pinakatapat na mandirigma ng buong Heavenly Demon Divine Cult na direktang naglilingkod sa mismong Demon Lord. Sa isang boses na walang anumang bakas ng pag-aalinlangan at takot, pinatahan muna niya ang lahat ng nag-aalalang elder sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na huwag muna silang mag-alala ng labis tungkol sa kaligtasan ng Demon Lord sa kanyang paglalakbay sa Central Plains, dahil mayroon na silang nakahandang plano para rito na tinitiyak na hindi mapapahamak ang kanilang Demon Lord sa labas ng kanilang Heavenly Demon Divine Cult. Pagkatapos niyang pakalmayan ang damdamin ng lahat, idinugtong niya ang simula ng kanyang pangako sa kanila na sa pinakamababang antas ng kanilang paghahanda, tiyak na mayroong isa sa dalawang pinakamalakas na leaders ng militar ng Heavenly Demon Divine Cult na sasama at mag-aalaga sa Demon Lord sa kanyang paglalakbay. Maaaring ito ay ang Heavenly Demon Grand Army Commander na siyang namumuno sa buong hukbo ng Heavenly Demon Divine Cult, o kaya naman ay siya mismo bilang unang tagapangalaga ang personal na sasama at magbabantay sa kaligtasan ng kanilang Demon Lord sa buong tagal ng kanyang pananatili sa labas ng teritoryo ng kanilang Heavenly Demon Divine Cult. Sa isang malinaw at walang anumang puwang para sa pagdududa na boses, kinumpirma ni Mudam sa lahat ng naroroon ang kanyang naunang pahayag, na sa pinakamababang antas ng kanilang mga paghahanda para sa paglalakbay, tiyak na alinman sa Heavenly Demon Grand Army Commander na siyang namamahala sa lahat ng hukbong mandirigma ng Heavenly Demon Divine Cult,
o siya mismo bilang first guardian ng kanilang Heavenly Demon Divine Cult, ang personal na sasama, magbabantay, at aasikasuhin ang lahat ng pangangailangan ng Demon Lord sa buong panahon ng kanyang pananatili sa mapanganib na teritoryo ng Central Plains. Matapos marinig ang buong pangako at katiyakan ni Mudam tungkol sa kaligtasan ng kanilang Demon Lord, sa huli, mariing ipinahayag ni Mudam ang huling pinagsamang kaisipan ng lahat ng mga elders ng Heavenly Demon Divine Cult tungkol sa bagay na ito, na hindi naman talaga sila nag-aalala na ang mga ordinaryong mahihinang mandirigma at Central Plains rabble ay may sapat na lakas at kakayahan upang saktan at magdulot ng anumang tunay na kapahamakan sa kanilang makapangyarihang Demon Lord, dahil alam nilang walang sinuman sa kasalukuyang henerasyon ng mga mandirigma sa buong Jiangho ang may kakayahang talunin siya sa isang tuwirang labanan, ngunit agad din niyang idinugtong ng may matinding diin at galit sa kanyang boses na kahit na totoo ang lahat ng iyon, hindi nila kailanman maaaring payagan at hahayaang may isa pang hamak at mababang uri ng talam at sandata ng mga asasin na muling makahipo at makadikit sa banal na katawan ng kanilang Demon Lord na tulad ng nangyari sa tangkang pagpatay na naganap lamang ilang oras ang nakalilipas sa loob mismo ng kanyang palasyo. Matapos ang mainit at puno ng tensyong pagpupulong ng lahat ng Great Nine Demonic Elders at matataas na leaders ng Heavenly Demon Divine Cult sa loob ng bulwagan, dahan-daang naghiwa-hiwalay ang mga grupo ng mga mandirigma at elders upang bumalik sa kani-kanilang mga tirahan at tungkulin sa iba't ibang bahagi ng malawak na Demonic God Place, habang ang ilan sa kanila ay nananatili pa ring nakatayo sa labas ng pinto ng bulwagan upang pag-usapan ng palihim ang mga anunsyong kanilang narinig kanina lamang. Sa gitna ng mga taong nagkakalatang ito, mabilis na humakbang palapit sa kinaroroonan ng kanilang punong tagaplano ang Master of the Internal Enlightenment Facility. Ang kanyang mukha ay nananatiling seryoso at puno ng pag-aalala, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon ng diretsyo kay Ho Yusong na nakatayo sa gilid ng daanan, habang pinagmamasdan ang malayong pagoda sa gitna ng Heavenly Demon Divine Cult. Nang makalapit na siya sa layong ilang pulgada lamang mula rito, mahinahon ngunit may halong kaunting pagmamadali niyang tinawag ang pangalan ni Ho Yusong sa pamamagitan ng kanyang opisyal na titulo sa Heavenly Demon Divine Cult, na si Strategist Ho Yusong. Sa sandaling marinig ni Ho Yusong ang kanyang boses ay dahan-dahan siyang lumingon upang harapin siya, at bago pa man siya makapagbigay ng anumang pagbati ay agad nang itinanong ni So-yeon Sim ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanyang isipan mula pa noong natapos ang kanilang pagpupulong, kung kailan eksaktong balak umalis at maglakbay ang kanilang makapangyarihang Demon Lord patungo sa mapanganib at malawak na teritoryo ng Central Plains na kontrolado ng kanilang mga kaaway sa Orthodox faction. Nang marinig ang tanong ni So-yeon Sim tungkol sa petsa ng pag-alis ng kanilang Demon Lord, nanatiling kalmado at puno ng pagtitimpi ang buong anyo ni Ho Yusong, habang siya ay nakatayo sa harap niya, sa isang malinaw at puno ng katiyakan na boses. Una niyang ipinaliwanag kay So-yeon Sim na ayon sa orihinal at formal na schedule na inihanda ng tanggapan ng Demon Lord, ang araw ng bukas ang itinakdang petsa kung kailan personal na susuriin at babasahin ng kanilang Demon Lord ang lahat ng mga ulat, dokumento, at naipong gawain mula sa iba't ibang departamento ng Heavenly Demon Divine Cult na naipon sa loob ng nakalipas na 3 araw mula pa noong naganap ang tangkang pagpatay sa kanyang buhay sa loob ng kanyang sariling palasyo, ngunit pagkatapos niyang ibahagi ang impormasyong ito ay hindi agad siya tumigil sa pagsasalita, sa halip ay dahan-dahan siyang huminto ng ilang sandali, bahagyang sumulyap siya sa direksyon ng madilim na kalangitan sa itaas ng pangunahing palasyo ng Heavenly Demon Divine Cult, at idinugtong niya sa mas mababa at mas seryosong boses na may halong kaunting pag-aalinlangan na kung susuriin at titingnan naman nila ang mabilis at hindi inaasahang pagbabago ng mga pangyayari sa loob at labas ng Heavenly Demon Divine Cult sa loob lamang ng nakalipas na ilang oras, mayroong isang malaking posibilidad na ang orihinal na plano ng kanilang Demon Lord ay maaaring mabago ng lubusan anumang sandali mula ngayon. Bago pa man makapagtanong muli ang Master of the Internal Enlightenment Facility tungkol sa ibig sabihin ni Ho Yusong, isang biglaan at napakalakas na tunog ng malalim na ugong na parang dumarating na malakas na lindol ang biglang umalangaw-ngaw sa buong teritoryo ng Heavenly Demon Divine Cult na sapat na upang yumanig ang bawat bato sa sahig, at patigilan ang lahat ng taong naglalakad sa mga daanan ng Demonic God Place sa gitna ng kanilang pag-uwi. Ang ugong na ito ay mabilis na lumakas hanggang sa maging isang nakabibinging tunog. Sa sandaling narinig ni Ho Yusong ang malakas na tunog na nakita niya sa itaas ng palasyo ng kanilang Demon Lord, hindi na niya kailangan pang mag-isip ng matagal at maghanap pa ng ibang ebidensya upang kumpirmahin ang kanyang naunang hinala tungkol sa binagong plano ng Demon Lord,
habang mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa dati ng kalmado patungo sa isa na may halong matinding pag-unawa, at kaunting pagkabigla, habang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang buong katotohanan ng mga pangyayaring kanilang nasasaksihan, matapos ang ilang sandali ng malalim na paghinga upang pakalmayan ang kanyang sarili. Sa isang mababa ngunit puno ng ganap na katiyakan na boses, mariin niyang inihayag ang kanyang napagtanto mula sa lahat ng mga palatandaan na kanilang nakita at narinig, batay sa lahat ng mga nangyari mula sa tangkang pagpatay hanggang sa biglaang paglabas ng napakalakas na chi mula sa palasyo. Lubos siyang naniniwala at sigurado na ang kanilang makapangyarihang Demon Lord ay maaaring umalis at maglakbay patungo sa Central Plains ngayong gabi rin, bago pa man sumikat ang araw bukas at bago pa man dumating ang oras ng kanyang nakatakdang pagsusuri sa mga naipong dokumento ng Heavenly Demon Divine Cult. Sa sandaling nabanggit ni Ho Yosong ang tungkol sa tangkang pagpatay sa palasyo kanina, dahan-daang lumipat ang tagpo patungo sa isang madilim at magulong ganito ng mga pangyayaring naganap. Ilang oras lamang ang nakalilipas sa loob ng pinakaloob na bahagi ng kuta ng Heavenly Demon Divine Cult. Habang patuloy na nakakulong ang tatlong asasin mula sa itaas, habang nakaupo si Kang Wuchang nang walang lakas sa ibabaw ng malambot at may kantab na pulang alpombra ng malawak at marangyang pangunahing pasilyo ng Demon God's Place, sa gitna ng kanyang pagkalito at sakit, ang tanging umiikot lamang sa isipan ni Kang Wuchang ay isang paulit-ulit na tanong na hindi niya masagot-sagot kahit anong pilit niya. Paano nangyari ang lahat ng ito sa kanila? Saan sila nagkamali sa kanilang perpektong plano na dapat sana ay walang sinuman ang makapansin? Habang nararamdama ang pagkabigla, takot, at hindi makapaniwalang pagkalito matapos ang kanilang biglaang kabiguan sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult ng kaaway, ngayon ay magulo at basang-basa ng malamig na pawis na dumadaloy ng mabilis mula sa kanyang noo pababa sa kanyang mga pisngi, na ang kanyang mga mata ay nanlalaki ng gusto sa takot. Sa huli, ang lahat ng kanyang magulong kaisipan ay nagtagpo sa isang malakas at halos sumisigaw na tanong sa kaibuturan ng kanyang isipan na hindi niya kayang bitawan ng hindi nakakakuha ng sagot. Paano nga ba nangyari ang lahat ng ito? Paano nagawang talunin at itapon sila palabas ng palasyo nang hindi man lang nila nakikita at nararamdaman ang presensya ng umaatake sa kanila? Upang mas lubos na maunawaan ang pinagmulan ng kanyang matinding pagkalito, dahan-daang ibinalik ni Kang Wuchang sa mga unang oras ng kanilang misyon bago ang lahat ng kanilang kabiguan, noong sila ay puno pa ng tiwala sa sarili at kumpiyansa sa kanilang kakayahan bilang mga pinakamahusay na assassin sa buong Central Plains. Sila ay mabilis na tumatakbo at umaakyat sa mad-ulash at basang pader ng outer fortress ng Heavenly Demon Divine Cult sa gitna ng malakas at walang tigil na buhos ng ulan sa gabi. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis, magaan, at walang anumang tunog kahit na tumatapak sila sa mad-ulash na bato at putikan sa ibaba ng inner fortress. Ang kanilang mga katawan ay gumagalaw ng sabay-sabay na parang isang anino lamang sa dilim. Sa gitna ng kanilang mabilis na paggalaw, ipinagmalaki ni Kang Wuchang sa kanyang sarili na sa gabing ito ay matagumpay silang nakapasok at nakalusot sa pinakaunang depensa ng Demonic God Place kasama ang buong pangkat ng Formula 7 Deaths, at wala ni isa man sa mga gwardya at bantay ng kaaway ang nakapansin at nakaramdam ng kanilang presensya sa loob ng kanilang sariling teritoryo. Patuloy ang paggunita ni Kang Wuchang sa mga susunod na yugto ng kanilang misyon kung saan lalo lamang tumindi ang kanilang kumpiyansa sa kanilang sariling kakayahan, dahil kung paano sila dahan-daang pumasok sa loob ng mga makikitid na pasilyo at silid ng panloob na bahagi ng outer fortress, habang iniiwasan nila ang bawat pangkat ng mga nagpapatrulyang gwardya ng demonic cult na naglalakad sa mga daanan na may dalang mga sulo at sibat sa kanilang mga kamay. Sa tagpong ito, ang buong pangkat ng Formula 7 Deaths ay nakatago ng mahigpit sa likod ng malalaking haligi at mga kurtina ng isang malawak na bulwagan. Sa gitna ng kanilang pagtatago, labis na ipinagmalaki ni Kang Wuchang sa kanyang sarili na ang kanilang stealth technique at pamamaraan ng pagtatago ay perpekto at walang anumang kapintasan, dahil sa pamamagitan nito ay matagumpay nilang nalutas at nalampasan ang bawat mapagmatsyag na mata ng lahat ng bantay at depensa ng demonic cult mula sa panlabas na pader hanggang sa mga pasilyong malapit na sa pangunahing palasyo ng Demon Lord. Ngunit nang inaakalang nilang matagumpay bago ang biglaang kabiguang kanilang naranasan, kung kailan pagkatapos ng maraming oras ng pagtatago at paggapang sa loob ng Demonic God Place ay sa wakas ay narating na rin ng buong pangkat ng Formula 7 Deaths ang kanilang huling destinasyon, ang bubong ng mismong Demon God's Palace, ang tirahan ng kanilang target na walang iba kundi ang makapangyarihang. Bago sila nagsimulang bumaba patungo sa loob ng palasyo,
inuna muna ni Kang Wuchang ilabas at palayasin ang lahat ng masamang demonic energy na dahan-daang pumasok at sumalakay sa kanyang katawan, habang sila ay naglalakbay sa loob ng demonic god place, gamit ang kanyang sariling panloob na chi upang linisin ang kanyang sistema at ibalik ang kanyang buong lakas para sa kanilang huling misyon. Nang maramdaman niyang malinis na muli ang kanyang katawan at handa na ang lahat ng kanyang kasamahan, itinuwid niya ang kanyang tindig at inihayag sa kanyang sarili na pagkatapos ng lahat ng kanilang paghihirap at pagtatago, naroon na sila ngayon, nakatayo ng matatag sa harap mismo ng Demon God's Palace, handa nang harapin ang kanilang target at tapusin ang misyong inihanda nila sa loob ng napakahabang panahon. Ngunit sa sandaling iyon din, bago pa man sila makagawa ng unang hakbang pababa sa palasyo, isang hindi nakikitang dambuhalang puwersa ang biglang sumulpot mula sa loob ng gusali at tumama sa kanilang lahat ng sabay-sabay na siyang nagdala sa kanilang kasalukuyang kalagayan ng pagkabigo at pagkalito sa loob ng pasilyo ng palasyo. Sa itaas na bahagi ng silid, nakabitin ng pabaligtad at walang buhay ang mga bangkay ng 7 kasama ni Kang Wuchang na kabilang sa tanyag na Formula 7 Deaths, na ang lahat ng kanilang katawan ay nakabalot sa makakapal at itim na sinulid na parang sapot ng higanteng gagamba na kumikinang ng bahagya sa mahinang liwanag ng silid. Sa ibaba nila, nakaupo ng kalmado sa kanyang itim na trono ang mismong Demon Lord, na ang kanyang kaliwang kamay ay nakapatong ng mahinahon sa hawakan ng trono, habang ang kanyang kanang kamay ay may hawak ng kanyang mangkok. Sa kanyang kaliwang tagiliran ay may isang maliit na itim na lamesang may inukit na gintong dragon sa ibabaw nito, kung saan naroon ang puting sisidlan ng kanyang iniinom. Sa pinakadulong ibabang bahagi ng malawak na silid, nakaluhod ng mag-isa at walang lakas si Kang Wuchang na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa natitirang sakit at takot dulot ng mga pangyayaring kanyang naranasan mula pa noong sila ay pumasok sa demonic god place, habang ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa lalaking nakaupo sa trono na tila ba isang Diyos na nagmamasid sa isang maliit na insekto sa kanyang paanan. At sa kaibuturan ng kanyang isipan ay paulit-ulit na umiikot ang isang tanong na puno ng hindi makapaniwalang pagkalito at pag-asa. Lahat ba ng kanyang naranasan mula pa noong sila ay umakyat sa pader ng Outer Fortress, lahat ng kanilang pagtatago, lahat ng kanilang paglalakbay patungo sa palasyo, at lahat ng kanilang biglaang pagkatalo ay isang masamang panaginip lamang na maaari niyang gisingin anumang sandali. Habang ang mga mata ng Demon Lord ay makikita ang lahat ng lihim ng sinumang tumitingin sa kanya, habang ang kanyang buong mukha ay walang kahit anong bakas ng galit, tuwa, o kahit na pagkabagot sa harap ni Kang Wuchang na pumasok sa kanyang sariling tirahan upang patayin siya, hindi siya nagsasalita, hindi siya gumagalaw, ngunit ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang maging sanhi ng matinding takot sa sinumang makaharap niya. Bago pa man makabuo ng anumang ibang kaisipan si Kang Wuchang mula sa kanyang tanong tungkol sa panaginip, isang malalim, malamig, at tila nagmumula sa lahat ng dako ng silid na tinig ay biglang dumagundong sa loob ng kanyang isipan na nagsasabing tila naaalala na niya ngayon ang lahat ng nangyari sa kanya at sa kanyang mga kasama mula pa noong sila ay tumapak sa teritoryo ng demonic god place. Ang tinig na ito ay walang pinagmumulan sa labas ng kanyang katawan. Ngunit ito ay napakalakas at malinaw na tila ba ang mismong Demon Lord ang direktang nagsasalita sa loob ng kanyang utak nang hindi man lang bumubuka ng kanyang bibig mula sa kanyang kinauupoang trono. Sa sandaling marinig ang tinig na ito, isang biglaan at hindi matitiis na matinding sakit ang biglang sumalakay sa buong ulo ni Kang Wuchang na parang libu-libong matutulis na karayom ang sabay-sabay na tumutusok sa kanyang utak mula sa loob palabas. Ang kanyang mukha ay agad na namuo ng malamig na pawis na mabilis na dumadaloy pababa sa kanyang pisngi. Isang mahinang ungol ng paghihirap ang lumabas mula sa kanyang bibig, habang ang kanyang buong katawan ay yumuko ng mas mababa sa harap ng hindi nakikitang kapangyarihan ng Demon Lord na kaupo sa trono. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naiintindihan na ni Kang Wuchang na ang lahat ng kanyang inakalang panaginip ay pawang katotohanan lamang na ipinaramdam sa kanya ng Demon Lord upang lubos niyang maunawaan ang laki ng kanyang pagkakamali sa pagtatangkang pumasok sa palasyo ng isang Diyos. Hindi nagtagal ang matinding sakit sa ulo ni Kang Wuchang nang hindi na niya kayang pigilan pa ang anumang nasa loob ng kanyang katawan, at sa isang biglaang at marahas na paggalaw ay yumuko siya ng lubos pasulong, habang ang kanyang dalawang kamay ay nakapatong ng mahigpit sa magaspang na ibabaw ng pulang alpombra upang hindi siya tuluyang mahiga sa sahig sa tindi ng kanyang nararamdaman. Mula sa kanyang bibig ay isang masakit na tunog ng pagsusuka ang umalangaw-ngaw sa tahimik na silid. At kasunod nito ay ang marahas na paglabas ng kulay kahel sa kanyang lalamunan na direktang tumama at kumalat sa malinis na pulang alpombra sa harap niya, na lumikha ng isang marumi at pangit na mantsa sa ibabaw ng marangyang telang iyon.
Matapos lubos na makita ng Demon Lord ang kabuuan ng kahinaan at kahihiyan ni Kang Wuchang sa harap niya, ang kanyang malalim at malamig na tinig ay muling dumagundong sa buong silid at sa loob ng isip ni Kang Wuchang. Ngunit sa pagkakataong ito ay dala nito ang isang mabigat na paghuhukom na naghahambing sa kapalaran ni Kang Wuchang sa kanyang nakababatang kapatid na dumating sa parehong palasyo maraming taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng katahimikang ito, ipinaalam ng Demon Lord kay Kang Wuchang na ang kanyang nakababatang kapatid ay handang isugal ang lahat ng mayroon siya, hindi lamang ang kanyang sariling buhay kundi pati na rin ang kanyang walang hanggang kaluluwa. Makatayo lamang ng may dangal sa harap niya noong siya ay dumating sa palasyo upang isagawa ang sarili niyang misyon ng pagpatay. Higit pa rito, idinagdag niya na kahit nasa gitna ng sukdulang kawalan ng pag-asa at tiyak na kamatayan, ang nakababatang kapatid ay hindi kailanman yumuko at bumuo ng walang dangal tulad ng ginagawa ng nakatatandang kapatid sa kasalukuyang sandali. Hindi pa tapos ang Demon Lord sa paghuhukom sa kahinaan ni Kang Wuchang, kaya naman agad niyang idinugtong ang isa pang masakit na katotohanan na lalong nagpapababa sa pagkatao ni Kang Wuchang sa harap ng kanyang sariling kapatid, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki ng husto sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Habang ang mga salita ng Demon Lord ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, na hindi tulad ng kanya na laging nag-aalinlangan sa gitna ng panganib. Ang kanyang nakababatang kapatid ay hindi kailanman nakalimot sa tunay na dahilan kung bakit siya naglakbay patungo sa Heavenly Demon Divine Cult ng Demonic Cult, at sa oras na nalaman niyang wala na siyang pagkakataong magtagumpay sa kanyang misyon ay walang kahit anong pag-aalinlangang kinagat niya ang nakatagong lason sa kanyang ngipin upang wakasan ang kanyang sariling buhay ng may dangal bago pa man siya mapahiya at mapilitang magsalita laban sa kanyang sariling amo. Pagkatapos sabihin ang lahat ng pagkukulang ni Kang Wuchang kumpara sa kanyang nakababatang kapatid, dahan-daang nagsalita ang Demon Lord sa pamamagitan ng kanyang sariling boses na naririnig na ngayon sa labas ng isip ni Kang Wuchang, na ang bawat pantig ay malamig at walang anumang emosyon na tila ba nagtatanong lamang siya tungkol sa kulay ng langit at hindi tungkol sa buhay at kamatayan ni Kang Wuchang nasa harap niya. Una niyang ipinaalala kay Kang Wuchang na sa pinakamahalagang sandali ng kanyang misyon, siya ay muling nag-atubiling gawin ang dapat niyang gawin tulad ng palagi niyang ginagawa sa lahat ng oras ng panganib sa kanyang buhay. At pagkatapos ay itinanong niya sa isang boses na bahagyang tumaas lamang ng kaunti kung ang dahilan ng lahat ng kanyang pag-aalinlangan at kahinaan ay dahil ba siya ay labis na natatakot mamatay. Sa sandaling marinig ang huling tanong ng Demon Lord tungkol sa kanyang takot sa kamatayan, ang lahat ng mga alaala ng kanyang nakababatang kapatid at ang lahat ng babala nito ay biglang sabay-sabay na sumulpot sa isipan ni Kang Wuchang na parang isang malakas na kidlat na tumama sa kanyang buong katawan habang ang kanyang mata ay nanlalaki sa tindi ng kanyang emosyon. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang pamilyar na tinig ng kanyang nakababatang kapatid ang muling umalangaw-ngaw mula sa nakaraan na nagsasabi sa kanya na dapat na siyang sumuko at huwag nang ituloy ang kanyang balak. Dahil ang lalaking tinatawag nilang Demon Lord ay hindi kailanman magiging isang ordinaryong tao na kayang patayin ng sinumang mandirigma gaano man siya katalino at kalakas, ang mga salitang ito ay matagal na niyang itinapon sa likod ng kanyang isipan dahil sa kanyang labis na kumpiyansa sa kanyang sariling kakayahan at sa lakas ng kanilang pangkat, ngunit sa sandaling ito ay napagtanto niya na ang lahat ng ito ay totoo at ang kanyang kapatid ay tama na mula pa sa simula. Upang lalong patunayan sa kanyang sarili na tama ang lahat ng kanyang napagtanto, dahan-daang inalala ni Kang Wuchang ang huling pag-uusap nila ng kanyang nakababatang kapatid ilang araw bago siya umalis patungo sa Demonic God Place ng Heavenly Demon Divine Cult upang isagawa ang kanilang misyon. Isang malinaw na alaala ng kanyang nakababatang kapatid na may seryosong mukha at puno ng malalim na kaalaman sa panganib na kanilang kakaharapin, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa kanyang nakatatandang kapatid na may halong pag-aalala at pagbabala. Habang binibitawan ang mga salitang nais niyang laging tandaan ni Kang Wuchang bago pa man sila humarap sa kapangyarihan ng Demon Lord, una niyang inulit ang kanyang babala na dapat na nilang talikuran ang buong misyon dahil ang kanilang target ay hindi isang ordinaryong tao na kayang lapitan at talunin ng sinuman. At pagkatapos ay idinugtong niya ng may buong katiyakan na kahit na pagsamahin pa ang lakas at kapangyarihan ng 100 formless temples na katulad ng kanilang samahan, wala pa rin silang anumang pagkakataon na saktan at patayin ang Demon Lord kahit na sa loob ng 100 taon na paulit-ulit na pagtatangka. Sa huli, matapos ang lahat ng sakit, hiya, at mga alaala ng kanyang nakababatang kapatid, sa wakas ay lubos nang naunawaan ni Kang Wuchang ang buong katotohanan ng kanyang kapalaran at ang dahilan kung bakit binigyan siya ng babala ng kanyang kapatid na huwag na susubukang patayin ang Demon Lord.
habang sa kanyang mga saloobin ay malinaw at puno ng pagsuko, habang inamin niya sa kanyang sarili na sa wakas ay naiintindihan na niya ang lahat, kung bakit binalaan siya ng kanyang kapatid, kung bakit nabigo ang kanilang perpektong plano, at kung bakit lahat ng kanilang lakas ay naging walang saysay sa harap ng kapangyarihan ng kanilang kaaway, ngunit sa kabila ng kanyang lubos na pag-unawa, nananatili pa ring isang tanong na hindi niya kayang sagutin sa kanyang sariling isipan na paulit-ulit na umiikot sa kanyang diwa na may halong sukdulang pagkamangha, paano nga ba, sa anong paraan, at sa pamamagitan ng anong uri ng pagsasanay at sakripisyo ang isang tao na ipinanganak na katulad din nila ay nakakaabot sa isang antas ng kapangyarihan na higit pa sa anumang naiisip ng ordinaryong mandirigma, isang antas na ginagawa siyang tila ba isang tunay na Diyos na hindi na kayang abutin ng sinuman sa mundong ito. Ilang hakbang sa ibaba ng plataporma ng trono, nakaluhod ng nakayuko si Kang Wuchang, habang hinihintay ang hatol ng Demon Lord. Sa isang malamig at may halong bahagyang pangungutya na boses na umalangaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na silid, ipinahayag ng Demon Lord ang kanyang ganap na pag-unawa sa tunay na layunin ng pagdating ni Kang Wuchang sa kanyang palasyo, na ang alliance leader na si Dam Seyong ang nagpadala ng isang tulad niya sa loob ng demonic god place, at ang tanging hangarin ng kanilang kaaway ay pukawin ang kanyang galit upang mapilitan siyang makipaglaban ng maaga at walang sapat na paghahanda laban sa pinagsamang hukbo ng mga sekta ng Orthodox faction. Idinugtong pa niya, na may halong malalim na paghamak sa kakayahan ng kanilang kalaban, na kulang talaga sa imahinasyon at talino ang leader ng alyansa upang makabuo ng mas matalino at hindi madaling mahulang plano laban sa kanyang kapangyarihan. Hindi nagtagal ang Demon Lord na maghintay ng anumang paliwanag at paghingi ng awa mula kay Kang Wuchang, dahil sa kanyang paningin ay wala ng halagang pakikinggan at pahahabain pa ang buhay ng walang dahilan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay sa harapan, at sa isang iglap lamang ay nabalot ang buong paligid nito ng kumikinang at umiikot na asul na chi na naglalabas ng mahihinang ugong at kalusko sa hangin ng silid. Sa parehong malamig at walang awa na boses, ipinaalam niya kay Kang Wuchang na ang isang hanggal na tulad nito na hindi man lang makapagsalita ng maayos upang ipagtanggol ang kanyang sarili at sabihin ang lahat ng alam niya tungkol sa plano ng alyansa ay wala ng anumang silbi at pakinabang sa kanya. Kaya naman wala na siyang nakikitang dahilan pa upang panatilihin itong buhay ng matagal sa kanyang harapan. Sa isang mabilis at halos hindi nakikitang galaw ng kanyang mga daliri, pinakawalan ng Demon Lord ang nakaimbak na lakas mula sa kanyang kamay na agad na umakyat ng mabilis patungo sa itaas na bahagi ng kanyang trono at sumabog sa isang dambuhalang umiikot na alon ng maitim at nagngangalit na demonic energy na kumalat sa buong kisame at itaas na bahagi ng silid. Ilang saglit lamang matapos ang malakas na pagsabog sa itaas ng trono, isang malakas na tilamsik ng sariwang dugo ang bumagsak mula sa itaas ng silid at kumalat ng malawak sa ibabaw ng dati ng malinis at matingkad na pulang alpombra na humahantong mula sa pinto hanggang sa paanan ng Demon Lord. Isang malawak at tanaw mula sa itaas ng kisame ang buong lawak ng audience chamber ay ganap na laki ng pagkawasak na dulot lamang ng isang simpleng galaw ng kamay ng Demon Lord. Ang dambuhalang bintanang hugis gulong na gawa sa kahoy at bakal sa dingding sa likod ng trono ay nabahiran na ngayon ng mga tilamsik ng dugo na nagmula sa mga bangkay ng mga miyembro ng Formula 7 Deaths, at ang buong haba ng pulang alpombra mula sa malaking pintuan ng silid hanggang sa paanan ng trono ay puno na ngayon ng malalawak na mantsa ng dugo na kumalat sa bawat sulok ng palasyo, habang ang maliit na itim na lamesa sa tabi ng trono ay nananatiling ganap na malinis at walang anumang dumi at bakas ng pagsabog, na tila ba protektado ng isang hindi nakikitang sagradong puwersa mula sa sariling kapangyarihan ng Demon Lord. Sa gitna ng lahat ng dugo, nanatiling nakaluhod ng mag-isa si Kang Wuchang sa gitna ng alpombra na ang kanyang buong katawan ay nanginginig na ngayon hindi lamang sa matinding takot kundi pati na rin sa hindi maipaliwanag na sakit dulot ng hindi nakikitang atake ng kanyang kaaway, habang ang Demon Lord ay nananatiling kalmado at tila walang nangyaring masama sa gitna ng kaguluhang kanyang mismo ang lumikha. Kasabay nito ay ang kanyang buong mukha ni Kang Wuchang ay puno na ngayon ng dugo, habang manganginig ang buong katawan, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki ng husto. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagkatalo at kahihiyan sa harap ng kanyang kinatatakutang kaaway, isang malalim at malamig na tinig mula sa direksyon ng Demon Lord ang muling dumagundong sa kanyang isipan na nagsasabing sa kabila ng lahat ng kanyang kasalanan sa pagpasok sa palasyo at pagtatangkang pumatay sa kanya, ang kanyang walang kwentang katayuan bilang head of the Formless Temple ang siyang magliligtas sa kanyang buhay sa ngayon, at hindi muna siya papatayin,
dahil mayroon pa siyang ibang mas malaking pakay at gamit para sa kanya sa mga darating na araw ng kanilang malawakang pakikipagdigma sa buong alliance. Matapos niyang ibigay ang pansamantalang kapatawaran sa buhay ni Kang Wuchang, dahan-daang lumingon ang Demon Lord patungo sa direksyon ni Kang Wuchang, at sa isang mahinang tila pakikipag-usap lamang sa kanyang sarili na may halong malalim na buntong hininga, ipinahayag niya na matagal-tagal na rin mula noong huling pagkakataon na nakalanghap siya ng tunay at sariwang hangin mula sa labas ng sarili niyang palasyo. Sa sandaling mabanggit niya ang kanyang pagnanais na lumabas ng palasyo at harapin ang kanyang mga kaaway ng personal, dahan-daang tumayo ang Demon Lord mula sa kanyang trono, sa isang malinaw at walang anumang pag-aalinlangang boses na sapat na malakas upang marinig ng lahat ng gwardya, tagapaglingkod, at elders na nakatayo sa labas ng pinto ng silid. Nagbigay siya ng isang utos na yayanig sa buong Heavenly Demon Divine Cult sa loob lamang ng ilang sandali. Ihanda na agad ang Demon Emperor's Carriage, ang pinakamarangya, pinakamalakas, at pinakamabilis na sasakyan ng buong Heavenly Demon Divine Cult na gagamitin niya sa kanyang mahabang paglalakbay patungo sa Central Plains upang harapin ang kanyang mga kaaway sa sarili nilang teritoryo nang walang anumang pag-aatubili pa. Sa eksaktong parehong oras na nagbibigay ng utos ang Demon Lord sa loob ng kanyang palasyo, dahan-daang lumipat ang tagpo patungo sa isang malawak, malamig, at tahimik na kagubatan sa labas ng teritoryo ng Heavenly Demon Divine Cult kung saan ang kalangitan ay unti-unti nang gumagaan mula sa madilim na asul tungo sa maputlang asul ng pagsikat ng araw, at ang mga sanga ng mga matatandang puno ay nakatayo ng tahimik sa gilid ng daan na may mga maliliit na butil ng hamog na nagyelo sa kanilang mga dulo. Sa itaas ng mga sanga at kalangitan, isang malaki at maitim na agila ang mabilis na lumilipad pababa patungo sa lupa, habang may dalang maliit na pinulupot na mensahe na mahigpit na nakatali sa kanyang kanang paa, na siya lamang ang tanging gumagalaw sa gitna ng perpektong katahimikan ng malamig na umaga, habang papalapit ng papalapit ang ibon sa kanyang destinasyon, isang malakas at nanginginig na tinig ng isang mensahero ang umalangaw-ngaw sa buong paligid na sumisigaw ng paulit-ulit upang tawagin ang atensyon ng kanilang young leader, na nagbabalita na may dumating na napakahalaga at agarang mensahe mula sa desa na kailangang mabasa at maunawaan ng young leader sa lalong madaling panahon bago pa maging huli ang lahat para sa kanilang buong pangkat na nasa labas ng Heavenly Demon Divine Cult. Mabilis na sinalubong ni Sorayang ang pagdating ng mensahero at maingat niyang kinuha ang makapal na sombrero mula sa paa ng agila, at sa sandaling mabuksan niya ito at makita ang pamilyar na tatak at sulat kamay ng nagpadala ng dokumento. Isang malaking pagkamangha at pagkalito ang agad na sumikop sa kanyang buong mukha, habang nanlalaki ng husto ang tiyan niyang mga mata, habang hawak niya ang manipis na papel sa harap ng kanyang mukha. Hindi niya inaasahang makakatanggap siya ng anumang komunikasyon mula sa pangunahing Heavenly Demon Divine Cult ng Demonic God Place sa ganitong oras ng umaga, at lalo siyang nagulat at nabahala nang mapagtanto niyang ang sulat na nasa kanyang kamay ay nagmula mismo sa General Strategist Ho Yusong, ang pinakamatalino at pinakatiwalang tagapayo ng Demon Lord na bihirang magpadala ng anumang mensahe sa sinuman maliban na lamang kung mayroong napakalaking panganib at hindi inaasahang pangyayaring nagaganap sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult na kailangang malaman agad ni Sorayang bago pa man dumating ang anumang hindi nakikitang panganib sa kanyang kinaroroonan sa labas ng teritoryo ng kanilang samahan. Ngunit biglang nanlalaki ng husto ang mga mata ni Sorayang dahil sa kanyang nararamdamang emosyon. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang malakas at halos sumisigaw na kaisipan ang mabilis na umalangaw-ngaw ng paulit-ulit. Si Dam Seyung, ang leader ng malakas na sekta na matagal na nilang binabantayan, ay tunay na nawala sa katinoan at gumawa ng isang bagay na napakalala at mapanganib na walang sinuman sa kanilang hanay ang nangahas na subukan sa loob ng daan-daang taon ng kasaysayan ng pakikipagdigma sa pagitan ng Demonic Path at ng mga sekta ng Orthodox faction. Matapos niyang maproseso ang lahat ng nakakagulat na impormasyon mula sa liham, mabilis na lumingon si Sorayang upang harapin ang kanyang dalawang pinakamalakas at pinakatapat na kasama na nakatayo ng tuwid at alerto sa harap niya sa gitna ng malamig na kagubatan na patuloy na binubuhusan ng maliliit na butil ng nyebe na dahan-daang bumabagsak mula sa maputlang asul na kalangitan ng umaga, sa isang malinaw at walang anumang pag-aalinlangang boses na nagpapakita ng kanyang agarang pagpapasya young leader ng kanilang pangkat. Ipinahayag ni Sorayang sa kanyang dalawang kasama na agad nilang iiwan at kakalimutan ang kanilang orihinal na plano at mahabang paglalakbay patungo sa lalawigan ng Hebei, at sa halip ay mabilis silang lalakbay ng diretsyo patungo sa timog upang marating ang lalawigan ng Hubei sa lalong madaling panahon bago pa man dumating ang anumang hindi inaasahang panganib na maaaring harangin sila sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal,
Ipinaliwanag ni Sorayang sa kanyang dalawang kasama ang pinakamabigat na dahilan ng kanyang biglaang pagbabago ng ruta, at sa sandaling marinig nila ang impormasyong ito ay sabay-sabay na nagpakita ng matinding pagkagulat at pagkabigla ang dalawa na tila ba hindi nila kayang paniwalaan ang kanilang sariling mga tainga. Sa pamamagitan ng kanilang mga reaksyon, malinaw na sinabi ni Sorayang ang kanyang ganap na pagkaunawa sa balita. Ang Righteous Heavenly Alliance, ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang samahan ng lahat ng sekta ng Orthodox faction sa buong Central Plains, ay pormal nang nakipag-alyansa sa Steel Blood Fortress, ang kilalang brutal at malakas na pangkat ng mga mandirigma na matagal na naging neutral sa lahat ng digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Sa huli, sa isang nanginginig at nauutol na boses na may halong matinding pagkabigla, napagtanto ni Dongpil at sinabi niya kay Sorayang na ang matagal na nilang pinaghihinala ang tsismis tungkol sa lihim na negosasyon ng dalawang sekta ay hindi lamang simpleng sabi-sabi kundi isang ganap at mapanganib na katotohanang kailangan na nilang harapin ng may buong paghahanda. Habang ang dalawa ay abala pa rin sa pagpoproseso ng nakakagulat na balita tungkol sa nabuong alyansa ng kanilang mga kaaway, nanatiling kalmado, seryoso, at puno ng malalim na pag-iisip ang buong anyo ni Sorayang, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon ng diretsyo sa unahan na tila ba nakikita niya ang hinaharap na naghihintay sa kanila sa Hubei. Sa kaibuturan ng kanyang malalim na pag-iisip, inamin niya sa kanyang sarili na noong una ay matagal siyang nag-isip at nagtaka kung anong uri ng malaking kayamanan, kapangyarihan, o lupain ang inialok ni Dam Seyong kay Fortress Leader Song, ang matapang at tanyag na leader ng Steel Blood Fortress, upang mapapayag niya itong talikuran ang kanyang matagal na paninindigan ng pagiging neutral at sumali sa isang digmaan laban sa Heavenly Demon Divine Cult. Ngunit sa sandaling mabasa niya ang buong detalye sa liham ng kanilang estratehiya, napagtanto niya na ang lahat ng kanyang mga hinala at haka-haka tungkol sa negosasyon ay ganap na mali at malayo sa tunay na nangyari sa pagitan ng dalawang leaders. Idinagdag niya sa kanyang sariling pagsusuri na hindi nag-alok si Dam Seyong ng anumang material na bagay, kayamanan, o titulo ng kapangyarihan kay Fortress Leader Song upang makuha ang kanyang pakikipagtulungan. Sa halip, ang tanging ginawa lamang ni Dam Seyong ay ipakita sa leader ng Steel Blood Fortress ang isang malinaw, totoo, at nakakatakot na sulyap ng kakilakilabot at madugong kinabukasan na naghihintay sa kanya at sa kanyang buong nasasakupan kung hindi siya sasali sa alyansa laban sa demonic cult. At sa ganitong paraan ay sa pilitan niya itong pinili ang tanging landas na sa tingin nito ay magliligtas sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang mga nasasakupan mula sa galit ng Demon Lord. Dahan-daang lumipat ang tagpo mula sa malamig na kagubatan patungo sa isang malawak, mataong, at napapalibutan ng matataas na pader na demonic god clay sa gitna ng Central Plains kung saan ang daan-daang tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay ay nakatayo ng magkakatabi sa magkabilang gilid ng pangunahing kalsada upang masaksihan ang isang makasaysayang pangyayari na hinding-hindi nila malilimutan habang sila ay nabubuhay. Sa malawak na kalsada makikita ang dambuhala at nakakatakot na anyo ng Demon Emperor's carriage na dahan-daang dumadaan sa gitna ng daan na hinihila ng mga mandirigma. Sa magkabilang gilid ng sasakyan, nakahilera ng maayos at sunod-sunod ang daan-daang matitipunong mandirigma ng Heavenly Demon Army na nakasuot ng pare-parehong itim na baluti at pulang sinturon. Ang ilan sa kanila ay nakasakay sa mga kabayo, habang ang iba naman ay naglalakad ng tuwid at alerto na may hawak na mga sibat at espada sa kanilang mga kamay, at ang bawat hakbang nila sa batong kalsada ay lumilikha ng isang malakas, paulit-ulit, at nakakabinging tunog ng pagmarcha na yumanig sa bawat sulok ng buong demonic god place. Sa gilid ng daan, ang lahat ng mga nanunood ay nananatiling tahimik, hindi makagalaw, at puno ng matinding takot, habang pinapanood ang pagdaan ng sasakyan, at sa gitna ng kanilang mga mahihinang pagbubulungan ay may isang karaniwang kaisipan na umiikot sa isipan ng bawat isa. Si Dam Seyong ay tunay na isang baliw at walang takot na lalaki, dahil tanging isang taong nawala na sa katinuan lamang ang may kakayahang manggahas na pukawin at galitin ng mismong Heavenly Demon na siyang kinatatakutan ng buong mundo sa loob ng daan-daang taon. Matapos ang mahabang pagdaan ng sasakyan sa gitna ng kalsada, sa loob ng ilang sandali nang nakabibinging katahimikan na tila ba huminto ang pag-ikot ng buong mundo para sa lahat ng mga nakasaksi. Dahan-daang gumalaw ang makapal na gintong kurtina sa loob ng bintana ng sasakyan, isang kamay ang dahan-dahan niyang inilalabas ito mula sa sasakyan at marahang ipinatong ang kanyang mga daliri sa malamig at may kantab na ibabaw ng itim na hakbang ng ginto na nakahanda sa ibaba ng pinto ng kanyang sasakyan. Sa huli, sa isang dahan-dahan at marangyang galaw na tila ba siya ay isang Diyos na bumababa mula sa langit patungo sa lupa ng mga mortal,
Tuluyan nang lumabas ang Demon Lord loob ng sasakyan at tumayo ng ganap na tuwid sa itaas ng kanyang sasakyan upang harapin ang daan-daang mga nakatingin sa kanya mula sa ibaba ng kanyang kinatatayuan. Siya ang walang iba kundi ang mismong Demon Lord, ang leader ng Heavenly Demon Divine Cult at ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa kasaysayan ng buong Jianghu. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng buong Demonic God Place, sa isang malalim, malamig, at umaalingaw na boses na sapat na malakas upang marinig ng bawat isa sa mga nakasaksi kahit na sila ay nasa pinakadulong bahagi ng kalsada, inihayag niya ang isang simpleng pangungusap na yumanig sa buong pundasyon ng lahat ng sekta ng Orthodox faction sa buong Central Plains, na siya, ang Demon Lord ng Heavenly Demon Divine Cult, ay opisyal nang dumating sa kanilang teritoryo upang harapin sila ng personal, at wala nang sinuman at anumang puwersa sa buong mundo ang may kakayahang makapigil sa kanya sa kung ano ang kanyang balak gawin sa mga susunod na araw ng kanilang madugong pakikipagdigma.